Punong-puno ang highway. Lahat giniginaw at nagugutom pero hindi ako. Nasa gilid ako ng kalsada, nagluluto ng tomato egg noodles. Nilagyan ko ito ng isang pirasong matagal ng cured na ham mula noong 86 at bago tuluyang maluto, ilang patak ng stone ground sesame oil. At ayun, nabuo mismo rito sa highway ang isang umuusok at mabangong mangkok ng tomato egg noodles. Grabe, sobrang nakakatakam ang amoy. Isang mangkok na ganito sa nagielong panahon? Sobrang sarap. Maingat kong hinawakan ang mangkok gamit ang dalawang kamay at sumakay ulit sa van, handa nang kumain nang may kumatok sa bintana ko. Ano nang kailangan mo? Napansin kong hindi mo pa nililigpit ang mga gamit mo sa pagluluto. Magliligpit ako pagkatapos kong kumain. Hindi. Mali ang pagkaintindi mo. Ang gusto ko sanang itanong, kung hindi ka maabala, pwede mo ba akong ipagluto ng isang mangkok ng niluto mo? Magbabayad ako. Kusang lumalapit ang pera sa akin. Bakit naman ako tatanggi? Sige, tapusin ko lang muna itong kinakain ko. Pero magkasundo muna tayo sa presyo. 20 yuan, ayos ba? Mabilis na akong nagkwenta sa isip ko. 3 yuan lang ang pinakamataas na gasto sa isang mangkok. Kung ibebenta ko ng 20, malaking tubo na. Napakurap ang lalaki. Ang bilis mong magdesisyon. Deal. Heto ang 20. Nasa likod lang ang sasakyan mo ang kotse ko. Yung unang itim na kotse. Nagtatapos sa 6 ang plaka. Hintayin mo na lang sa kotse mo. Dadalhin ko roon pag naluto na. Kasasabi ko pa lang ng mga salitang iyon nang may biglang sumagi sa isip ko. Biglang lumabo ang paningin ko. Parang bumuka ang likod ng van at naging isang espasyong hindi dapat umiiral. Walang nakikitang dulo pero maayos na nakaayos ang lahat. Mga kaldero, kawali, sandok, pampalasa, lahat ng klase ng sangkap, nakaayos ng maayos sa kani-kanilang pwesto. At sa isang sulok, may tumpok ng mga naninilaw na receipt scroll, na para bang noon pa man ay hinihintay na ako. 2 segundo akong natigilan. Tapos saka ko lang naunawaan. Na-unlock ko ang pocket space ko. Dati akong chef sa isang maliit na restaurant sa syudad, pero nalugi iyon dahil sa may-ari. Wala nang natirang pera para paswelduhin kami. Sa huli, gamit na lang ang ibinayad sa akin. Isang cargo van, tambak ng mga kasangkapan at gamit sa kusina, isang gas stove, pati ang mga grocery na binili ko mismo noong umagang iyon. Wala akong ibang magawa kundi ikarga ang lahat at umuwi sa probinsya namin, pero hindi na ako nakarating. Naipit ako sa highway, tapos ito pa ang nangyari. Masama na nga ang loob ko, tapos dumagdag pa ito. Hindi naman kalakihan, parang isang compact na storage room na sadyang ginawa para sa mga gamit ng restaurant. Maglagay ka lang ng kahit ano, kusa itong nag-aayos ng malinis at maayos, kaya madali kong makukuha ang anumang kailangan ko. Sa ngayon, napakalaking tulong nito para sa akin. Naghihintay pa rin sa labas ang lalaking umorder ng noodles. Wala nang oras mag-isip, unahin muna ang pera. Nilamon ko ang sarili kong mangkok sa ilang subo lang. Pagkatapos, inihagis ko sa pocket space ang isang supot ng kamatis at isang supot ng mga gulay. Paglabas ko ulit ng mga iyon, wala nang kahit katiting na dumi o putik. Ang laki ng natipid kong trabaho. Ibang klase talaga ang lugar na ito. Sinindihan ko ulit ang kalan at nagsalang ng kaldero. Sinunod ko lang ulit ang parehong proseso. Mabilis na naluto ang pangalawang mangkok. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko at dinala iyon sa itim na kotse. Kinuha iyon ng lalaki, nagpasalamat at agad na kumain. Pinapanood siya ng mga tao sa mga kalapit na sasakyan. Noong una, nakatitig lang sila. Pagkatapos, sa kanila naunawaan. Hindi ko pala niluto ang pangalawang mangkok para sa sarili ko. Ibinebenta ko pala iyon. Hindi namamalayang napahawak sila sa mga sikmura nila. Sa ganitong panahon, mainit na pagkain sa gitna ng highway, magbabayad talaga ang mga tao. Kitang-kita ang sobrang kasiyahan sa mukha ng unang bumili habang kumakain. Pagkasubo pa lang ng una, alam na niyang sulit ang 20 niyang yuan. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkain. 2 itlog ang laman. Kinagat niya ang isa, malambot pa rin ang pula. Sa totoo lang, sulit ang presyo. Sarap na sarap pa siya sa pagkain nang may kumatok sa bintana niya. Wala siyang magawa kundi ibaba iyon. Ano? Boss, may itatanong lang sana. Doon mo ba binili iyan sa lalaking nasa unahan? Gusto ko ring bumili. Nagtatanong lang. Magkano? 20 yuan. Hintayin ko na lang, bibili na lang ako ng rice bowl pagdating sa bayan. Huwag ka lang tumingin sa presyo. Napakalamig sa labas, tapos may taong ipinagluluto ka ng bagong lutong noodles. Akala mo ba libre ang pagod niya? Pero nakaalis na ang lalaki.
Kumaway lang siya at naglakad palayo. May ilan pang lumapit para magtanong ng presyo. Karamihan, umaalis agad pagkarinig ng halaga. Diretsyong tao ang unang bumili. May inilabas siyang piraso ng papel mula sa kotse at mabilis na may isinulat. Noodles. 20 yuan para lang sa seryosong bibili. Pagkatapos magsulat, idinikit niya iyon sa bintana, sumandal sa upuan at ipinikit ang mga mata. Kahit sino pang kumatok pagkatapos noon, hindi na niya pinansin. Sa panig ko, may ilan pang dumating na customer matapos ang unang mangkok. Hindi mura ang 20 yuan, pero hindi rin ako nagtitipid sa sangkap. Bawat mangkok may tig-2 itlog. Pagsapit ng ika-4 na mangkok, tumahimik na ang paligid. Palakad-lakad ako sa labas, at nang wala nang ibang lumapit, bumalik na ako sa van. Sige nga, kwentahin natin. 4 na mangkok ng noodles, 80 yuan lahat. Pero kung ganito ang takbo, malabong kumita ng malaki. 1 oras na rin ang nasayang ko. Kapag pinatagal ko pa ito, mawawala na ang pagkakataon ko. Ang pinakamalaking problema, hindi ang mabagal na benta. Ang problema, may kalan na ako. May mga sangkap, may pocket space pa, pero pinapanood ko lang na lumalagpas sa akin ang pagkakataong kumita. Noon, sa kotse sa likod ko, lumingon ang driver sa lalaking nasa likurang upuan, kumunot ang noo at mahinang nagtanong. Director Lee, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Dati ko ng problema ito. May nagluluto ng noodles sa unahan. Ipagbibili kita ng 1 mangkok. Ganito kasi si Director Lee. Kapag nalalaktawan niya ang isang kain, sumasakit agad ang sikmura niya. Katatapos lang din nila ng overnight shoot. At ngayon, nagmamadali silang bumalik. Instant noodles lang ang mayroon sa sasakyan. Hindi ko kakainin yan. Baka may iba pa. Tingnan ko muna. Halata namang masama ang pakiramdam ninyo, subukan nyo na lang. Nakalabas na ng kotse ang driver bago pa siya mapigilan ni Director Lee. Patakbo na siyang papalayo. Kakaupo ko palang ulit sa loob ng van nang may kumatok na naman sa bintana ko. Napatalon ako sa gulat. Mabilis kong ibinaba ang bintana. Pwede bang makisakay sandali? Tiningnan ko ang estrangherong nakabalot sa makakapal na damit na parang burrito. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya, pero tumango pa rin ako. Sumiksik siya sa passenger seat, kinukuskos ang mga kamay at hinihipan ang mga iyon. Grabe, sobrang lamig. Nakita kitang nagluto ng noodles para sa isang tao kanina. Alam ko na agad kung saan ito papunta. Order din siya ng 1 o 2 mangkok. Ang totoo, hindi ako naparito para sa noodles. May gusto sana akong itanong, may iba ka pa bang pwedeng lutuin bukod sa noodles? Sa totoo lang, ayaw kumain ng instant noodles ng boss ko. Ano ba ang gusto niyang kainin? Pwede bang magluto ka ng kanin at ulam? Natigilan ako roon. Marami naman akong sangkap sa van. Manok, bibe, isda, baboy at kung ano-anong gulay. Pero ang magluto ng ulam at kanin sa gilid ng highway, hindi ganoon kasimple. Ang pinakamalaking problema ay ang kanin. May rice cooker naman ako, at noong nasa restaurant pa ako, nilagyan ko pa ng backup battery ang van para mapanatiling mainit ang pagkain. Pero matagal magluto ng kanin mula sa umpisa. Napaisip ako sandali tapos bigla akong naisip. Mabagal ang ordinaryong rice cooker pero mabilis ang pressure cooker. At may gas-powered pressure cooker ako mismo sa van. Malaking bawas iyon sa oras. Habang naluluto ang kanin sa pressure cooker, mailuluto ko na ang ulam sa isa pang kalan. Pagkatapos bumaba ang pressure, halos luto na rin ang mga ulam. Kaya ko. Pero ilang order ba? Kung kakaunti lang, hindi sulit ang paghahanda. Muntik ko nang sabihin pwede naman akong magbenta sa iba habang nagluluto, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sandali, nagbebenta ka talaga ng pagkain dito. Magkano bawat order? 6 ang kukunin ko. Sabihin mo muna kung ano ang gusto ninyo. Marami akong pwedeng iluto. Sabihin niyo lang, titingnan ko kung kaya kong gawin. Crispy pork with sauce. 3 treasure stir fry. Spicy pepper with dried tofu. Kaya mo bang lutuin ang mga iyon? Mabilis akong nagkwenta sa isip ko. Wala namang mahal sa mga sangkap ng mga ulam na iyon. Talong, patatas, dried tofu, mga karaniwang sangkap tuwing taglamig. Ganito na lang. 30 yuan bawat order. Ayos ba sa inyo? Natakot siyang umatras pa ako. Agad niyang isiniksik sa kamay ko ang 100 yuan bilang down payment. Deal. Magsisimula na ako ngayon din. Sa oras na may totoong order na dumating, bigla akong nabuhay, hindi ko na nga nararamdaman ang lamig. Ganito ang pakiramdam ng totoong negosyo. Kinuha ko ang pressure cooker at nagsimulang magsaing.
Sapat para sa mga 10 tao. Pagkatapos umusok ng pressure cooker, nagsimula na akong ihanda ang mga sangkap. Kung normal na araw, sa ganitong kalamig na walang mainit na tubig, napakahirap maghugas ng gulay at karne. Pero hindi na ngayon. Inilagay ko lang ang lahat sa pocket space, at paglabas ko, malinis na ang lahat. Mabilis, madali at hindi na nagielo ang mga kamay ko. Isa-isa kong inilabas ang mga sangkap, tinadad ang dapat tadtarin, hiniwa ang dapat hiwain. Kusang bumalik ang ritmo ng mga kamay ko. Samantala, nakabalik na ang driver at naikwento na kay Director Lee ang lahat. Maghintay na lang tayo, traffic pa rin naman. Baka maya-maya bumukas na ang daan. Maubos ba talaga natin ang 6 na order? 3 ulam na lang sana ang in-order mo. 6 ang sinabi ko para mababaan ang presyong sasabihin niya. Kung 3 ulam lang ang sinabi ko, paano kung ilang daang yuan ang singilin niya? Walang maglalakas loob na manloko sa akin dito, at kung may sumubok man, papabayaran ko pa ng doble. Pabulong silang nag-uusap sa loob ng sasakyan. Samantala, ang mga taong kanina ay nag-aalinlangan pa akong bibili, sobrang gutom na pero nang hihinayang sa pera, nakita akong tumanggap ng isa pang malaking order. Lalong kumalam ang mga sikmura nila. Sa wakas, may isang taong nagbukas ng pinto ng sasakyan at lumapit sa akin. Spicy pepper with dried tofu, 3 treasure stir-fry, crispy pork with sauce, 30 yuan ang isang set. Tama. Isang set ang kukunin ko. Heto ang bayad. Hindi na kailangan. Bayaran mo na lang pag kukunin mo na. Malaki ang pressure cooker ko. Walang problema ang magsaing para sa 10 tao. Makalipas ang 20 minuto, inalis ko ang pressure cooker sa apoy at oras na para lutuin ang mga ulam. Punong-puno ng mga gamit at grocery ang van ko habang pauwi ako, pero sa kalagitnaan ng biyahe, naipit ako sa traffic na tuluyang nagpahinto sa buong highway. Noong una, akala ng lahat malulutas din agad ito. Pero habang tumatagal, lalo lang tumitindi ang lamig. Kumakalam na rin ang mga sikmura. Unti-unting umiinit ang ulo ng mga tao sa loob at labas ng mga sasakyan. Samantalang ako, nakapwesto na sa gilid ng kalsada. Kumukulo ang noodles. Nagpiprito ng mga ulam. Hindi tumitigil ang mga kamay ko. Inaakyat ng singaw ang mabangong amoy at dinadala iyon ng hangin sa malayo. Ang mga taong pilit nagtitiis, unti-unti nang hindi nakapagpipigil. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Ang traffic na ito ay isang pagkakataong kumita na kusang lumapit sa akin. May kalan ako, mga kaldero, sariwang sangkap at pocket space na puno pa ng mas marami. Idagdag pa ang galing ko sa pagluluto at kung maayos ko itong magagamit, hindi masasayang ang biyahe ko ngayon. At nagkataon namang sa parehong traffic na ito, may isang kilalang direktor ng pelikula. Kapag nalalaktawan niya ang isang kain, bumabagsak ang blood sugar niya. Nagmamadaling lumapit ang driver niya at umorder agad ng 3 set ng walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod pa niyang sinabi ang mga ulam. Spicy pepper with dried tofu, 3 treasure stir-fry, crispy pork with sauce. Kasabay noon, isinalang ko na rin ang pressure cooker para sa kanin. 30 yuan bawat set at nagbayad siya ng walang tanong. Kaya nagsimula na akong magluto. Mainit na kawali, inilagay ang mga sangkap, hinalo ang sarsa, at hindi nagtagal, luto na ang lahat ng ulam. Naamoy iyon ng mga driver na nanonood sa malapit at parang natulala sila sa gutom. Mga tagahilagang silangan ang mga ito. Hindi sila mahilig magpaligoy-ligoy. Sa ganitong kagutom, wala nang saysay ang magpanggap. Isa-isang bumaba ang mga tao mula sa kani-kanilang sasakyan at nagsimulang lumapit sa akin. Hoy, nagbebenta ka ng pagkain dito. Magkano? Bigyan mo rin ako ng isang set. Katatapos ko lang magbenta ng 3, may ilan pa akong natitira. Isa ang kukunin ko. 2 sa akin, 2 kami. May natitira pa ba? Isa pa rito. Isang set din sa akin. Ganoon lang kabilis, 4 pa ang nabenta. Kasama ang unang 3, 7 na agad ang naibentang pack meals. Sakto namang lumapit ang driver ni Director Lee at ang nauna kong customer. Habang nag-i-impact, naglalagay ako ng tig-isang braised poached egg sa bawat lalagyan, isinasara ang takip, saka inaabot sa kanila. Heto, 2 order na ang sa inyo. Yung 4 pa, 120. Nakapagbigay ka na ng 100. May sukli ako sa bulsa ko, kunin mo na lang. Mamantika ang mga kamay ko. Ayokong madumihan ang pera, kaya hinayaan ko na lang siyang kumuha ng sukli. Sa iyo na ang sukli. Ayos lang sa akin. Tingnan mo, hindi naman talaga mura ang 31 yuan bawat order, kaya dinagdagan ko na lang ng 1 extra. Huwag mong sabihing hindi mo napansin ang hita ng manok. Siyempre napansin ko. Salamat, pere.
Pagkatapos naming mag-usap, bumalik na ako sa pag-iimpake ng iba pang order. Pare-pareho ang ginawa ko para sa lahat. May tig-isang braised poached egg ang bawat kahon. Mas kampante nang maglabas ng pera ang mga tao ngayon. At habang mas marami akong naimpake, lalo akong ginaganahan. Pagdating sa huling kahon, iisa na lang ang nasa isip ko. Sigurado na ito. Kanina, 4 na mangkok ng noodles, 80 yuan. Yung 7 pack meals ngayon, 210 yuan. At pansamantalang pwesto lang ito sa gilid ng highway. Kung ikukumpara sa pagtatrabaho sa restaurant ng iba, mas ramdam kong akin talaga ang kinita kong ito. Pero higit pa sa pera, ibang klase talaga ang pocket space. Receipt scroll man o mga nakahandang sangkap, kapag pinagsama sa galing ko, diretso silang nagiging pera. Natapos kong iimpake ang huling 2 order ng customer, tumingala ako at napansing may natitira pa akong mainit na pagkain. Pagkaing inilaan ko sana para sa sarili ko. Pero pinag-isipan ko sandali, saka ko na rin iyon ipinapak. Dinala ko iyon sa itim na sedan. Matangkad ang may-ari nito. Pagkatok ko sa bintana niya, mukhang natulala pa siya bago ibinaba ang salamin. Heto, tikman mo ito. Kung hindi ikaw ang unang bumili ngayon, hindi sana nagsimula ang lahat ng ito. Sa totoo lang, may utang na loob ako sa iyo. Kung hindi siya ang unang umorder, hindi sana ganoon kabilis lumapit ang iba. Akin ang perang kinita ko, pero kailangan pa rin ang unang taong lalakas ang loob. Samantala, mabilis na tumakbo pabalik sa sasakyan ang driver ni Director Lee, dala ang 2 kahon at inilapag ang isa sa harap ng direktor. Pagkabukas pa lang ng takip, unang tumama ang mabangong amoy. Pagkatapos nakita niya ang laman. Punong-puno ang kahon. Director Lee, maayos kausap ang lalaking iyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi pa siya nanamantala sa presyo, malaking bagay na iyon. 30 lang ang binayad ko, dinagdagan pa niya. Tahimik na tumango si Director Lee, pero wala nang sinabi. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil ang buong atensyon niya ay nasa kahong hawak niya. Sino ba ang mag-aakalang makakakain ng ganito kasarap sa gitna ng traffic sa highway? Malambot ang dried tofu pero buo pa rin ang pagkakaluto. Ang 3 treasure stir fry, lutong-luto, kulay ginto at napakabango. Malutong ang crispy pork sa labas, malambot sa loob, at balot ng sarsa ang bawat piraso. Director Lee, kumusta ang lasa? Masarap. Sa tingin mo, ilang taon na kaya ang lalaking iyon? Hindi siguro lalagpas ng mga nasa unang bahagi ng 20. Mas bata pa rin kaysa sa akin. Mukha siyang bata, pero ang galing niya, hindi mukhang natutunan lang sa eskwela, parang minana sa pamilya. Pagkatapos mong kumain, iwan mo sa kanya ang calling card mo. Boss, talagang malayo ang tingin ninyo. Mukha siyang matinong tao, at swak na swak sa panlasa ko ang luto niya. CJ, pupuntahan ko siya pagkatapos kong kumain. Binilisan agad ng driver ang pagkain. Pagkaubos ng isang kahon ng pagkain, iisa na lang ang nasa isip niya, iisa na lang ang nararamdaman. Ganito dapat ang lasa ng lutong bahay. Pagkatapos niyang kumain, agad siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa akin. Tinanggap ko ang calling card. Nagpalitan din kami ng numero ng driver. Kapag kusang lumapit ang oportunidad, hindi mo iyon tinatanggihan. Matapos kong maitabi ng maayos ang calling card, nagsimula na akong magligpit. Kalan, mga kaldero, mangkok, at lahat ng maliliit na gamit, isa-isa kong isinakay pabalik sa van. Kakasimula ko pa lang nang unti-unti nang umusad ang traffic. Halos dumilim na noon. Diretso akong nagmaneho pa uwi sa baryo. Huminto ako sa tapat ng gate ng bahay namin at bumusina ng 2 beses. Sa loob ng bahay, nakaupo si Fern kasama si Nanay habang minamasahe ang mga paa nito. Pagkarinig niya ng busina, agad siyang napatingin. Tay, Nay, may sasakyang bumubusina sa labas. Namamalik mata ka lang, baka sa kapitbahay iyon. Kailan pa ba may sasakyang humihinto sa harap ng gate natin? Bakit naman hindi? Meron naman ang pamilya ni Tita. Tama na nga. Alam na alam ni Fern na minamaliit sila ng pamilya ng tiyahin niya. Walang dahilan para bigla silang sumulpot ng ganitong oras. Nasabi niya lang iyon nang hindi nag-iisip. Siguro malapit na si Bai sa baryo. Sasalubungin ko siya. Eksaktong tumakbo palabas si Fern. Isa pang busina ang narinig. Mabilis niyang binuksan ang gate. Pagkabukas nito, nakita niya ako. Fern, buksan mo na. Bakit ngayon ka lang nakauwi at kaninong sasakyan iyan? Sakay ka muna, ipapaliwanag ko. Hindi siya nag-atubili. Diretso siyang sumakay sa passenger seat. Wow, ang komportable naman nito, ang init pa sa loob. Wala pa iyan. Kapag malaki na ang kinita ko, bibili ako ng mas magandang sasakyan at ipapasyal kita ng maayos.
Talaga? Sumilip si nanay. Fern, bakit mo binuksan ang gate? Parang may nangyari. Tingnan ko nga. Ibinaba ni tatay ang hawak niyang rolling pin at sumunod kay nanay sa labas. Ipinasok ko ang van sa bakuran at pinatay ang makina. Anak, sasakyan mo ito. Saan mo nakuha? Sa loob ko na ipapaliwanag. Kumunot ang noo ni tatay pero hinayaan na lang. May kailangan bang ibaba? Binuksan ko ang likurang pinto ng van. Nagsimula akong magbaba ng mga gamit. Mga kaldero, kalan, natitirang grocery, mga gamit sa kusina. Lahat ng iyon kailangan kong ilabas. Sigurado na ngayon si nanay na nakauwi na talaga ang anak niya. Hindi maalis ang ngiti sa mukha niya. Inilabas muna niya ang isang palanggana ng mainit na tubig. Halika, maghilamos ka muna. Sige, Nay. Pagkaupo ng lahat, ikinuwento ko ang buong nangyari. Ang pagkalugi ng restaurant, ang pagbibigay ng boss ng van bilang kabayaran, at ang biglaang pagtitinda ng pagkain sa gitna ng traffic. Tungkol sa pocket space, wala akong sinabi kahit isang salita. Kaya pala ibinayad ng boss mo ang van. Sayang naman. Maganda pa naman ang restaurant, tapos nalugi lang ng ganoon. Nagkukwentuhan ang buong pamilya habang patuloy na gumagawa ng dumplings. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng sauerkraut dumplings ni nanay. Pagkalapag ng pinggan sa mesa, hindi ko na maibaba ang chopsticks ko, sunod-sunod lang ang subo ko. Maya-maya, nagbukas ni tatay ng isang maliit na bote ng alak. Dumplings at alak. Habang tumatagal, lalo itong sumasarap. Kinabukasan, maaga kaming umalis at isinama ko ang buong pamilya sa palengke ng Nanjuang. Natanggal na ang mga upuan sa likod ng van. Naglagay si nanay ng 2 maliit na bangko sa likod para maupuan nila at umakyat din si Fern. Binuksan ni tatay ang malaking gate para makalabas ako, sa kanya ito isinara pagkaraan. Mahirap ang baryo namin. Kaya nang lumabas ang van, agad nagtipon ang mga kapitbahay sa magkabilang panig. Hindi naman laging halata kung magkano ang kinita ng isang tao sa loob ng isang taon. Pero kapag may sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay ninyo, malinaw na ang lahat. Kahit second hand pa iyan, sapat ng kainggitan ng mga tao ang pagpunta ninyo sa palengke gamit ang sasakyan sa ganitong kalamig na panahon. Ano bang espesyal sa second hand na sasakyan? Tay, kapag nakapagtapos ako at kumikita na, bibilhan kita ng maayos na sedan. Bigla na lang sumingit ang boses. Siyang iyon, kapitbahay naming kaedad ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Tinatawag ka na ng nanay mo para kumain. Sinamaan siya ng tingin ni Mr. Zhang, pinapasok siya sa loob, saka humarap kay tatay na may nakangiting paghingi ng paumanhin. Huwag mo na siyang pansinin. Wala naman siyang masamang intensyon. Saan ang punta ninyo? Sa palengke ng Nanjuang, Mr. Zhang. Malapit na ang bagong taon. Nakangiti kong idinagdag iyon. Hindi na pinansin ni tatay si Yang. Maikli lang ang isinagot niya, saka kinawayan akong umalis na. Habang bumibiyahe kami, narinig kong bumubulong si Fern sa likod. Nakakainis talaga si Yang. Ano ngayon kung nakapasok siya sa kolehiyo? Ano nang dapat ipagmalaki roon? Alam naman ng lahat na pangalawang antas lang ang pinasukan niyang paaralan. Fern, malaking bagay pa rin ang makapasok sa kolehiyo. Balang araw, ipagmalaki mo rin kami ng nanay at tatay mo. Sabi ko habang nakatutok pa rin ang mga mata ko sa daan. Biglang natahimik si Fern. Makalipas ang ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Bae, ayoko nang magkolehiyo. Magtatrabaho na lang ako pagkatapos ng high school. Ano? Hihinto ka sa pag-aaral? Pero bakit? Ikaw ang laging nangunguna sa klase sa bawat exam. Bakit ka titigil? Lalo niyang ibinaba ang ulo at halos pabulong na sumagot. Halatang tungkol iyon sa pera. Mahigpit kong hinawakan ang manibela at parang lumubog ang sikmura ko. Noong nagtatrabaho pa ako sa malayo, hikahos at walang maaasahan. Ano man ang sabihin ko, parang wala ring saysay. Pero iba na ngayon. May mga gamit ako sa van, may receipt scrolls at mga kakayahan sa pocket space, at basta magsumikap lang ako, darating ang pera. Nag-aalala ka sa gastos, hindi ba? Huwag mo nang isipin iyon. Maihanap buhay ako. Kapag naperpekto ko na ang receipt ng braised pork at naitinda ko ito sa palengke, sapat na ang amoy pa lang para mahatak ang buong tao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Tinanggay ng boss ng restaurant ang lahat ng pera at naglaho. Lahat ng pwedeng bitbitin palabas ng lugar na wala na. May kumuha pa nga ng malalaking lalagyan ng pagkain, pati mga til sa dingding, isa-isang tinuklap. Pagbalik ko dala ang mga grocery, halos wala nang natira. Parang bakanting gusali na lang. Wala nang stock. Wala.
Wala na akong nagawa kundi iuwi sa baryo ang van na ibinigay ng boss. Pagkatapos, naipit ako sa traffic. Masama na nga ang loob ko nang biglang bumukas ang likod ng van, parang isang maliit na storage room na ginawa para lang sa pagkain at mga gamit sa kusina. Mga sangkap, pampalasa, kaldero at kawali, lahat maayos ang pagkakaayos. Sa isang sulok, may ilang lumang recipe scroll at mga materyales para sa pagsasanay. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko nakuha ang pocket space. Ginamit ko iyon sa pagbebenta ng pack meals habang naipit sa traffic at unti-unti akong nakaipon. Ngayong nakauwi na ako, gusto kong isama ang buong pamilya sa palengke at bumili na rin ng mga kailangan para sa bagong taon. Pagdating namin sa palengke ng Nanjuang at pagbaba naming lahat, iisa lang ang laman ng isip ko. Ang recipe scroll ng braised pork sa pocket space. May ilang sangkap pa akong kulang. Baka makita ko ang mga iyon ngayon. Kapag kumpleto na ang lahat, pwede ko nang subukan ang recipe. Pag-iisip pa lang noon, gumagaan na ang pakiramdam ko. Bye! Ano nang ikinangiti mo? May magandang mangyayari. Tay, nay, bilhin na ninyo ang mga kailangan ninyo. Hahanapin ko naman ang mga sangkap para sa braised pork. Kapag nauna kayong matapos, hintayin nyo na lang ako sa van. Kapag kinulang kayo ng pera, puntahan nyo lang ako. Pagpasok ko mismo sa palengke, saka ko napagtantong hindi pala ito ganoon kadali. 15 klase ng pampalasa ang kailangan sa recipe. Marami-rami rin. May ilan na madaling hanapin. Nasa mga pwesto lang. Pero ang iba talagang mahirap makita. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip ang listahan. Ang formula na nakatala sa pocket space. Isa-isa akong umiikot sa mga pwesto at nagtatanong. Habang naghahanap ako, may isang matandang lumapit. Sinipat niya ako mula ulo hanggang paa. Iho, ang dami mong bibilhing pampalasa. Magba-braised pork ka ba? Tama po. Hindi ito para sa bahay lang. Ibebenta mo ba? Opo, susubukan ko. Tumango ang matanda, saka napatingin sa mga hawak ko. Pero mukhang may kulang ka pa. Sinamantala ko ang pagkakataon. Ano po ang kulang? May kinuha siya sa likod ng pwesto at iniabot sa akin. Nakakita ka na ba nito? Lagyan mo ng kaunti habang pinapakuluan ng matagal ang karne, siguradong masasarap. Pagtingin ko rito, biglang kumabog ang dibdib ko. Ilang beses ko nang nabasa ang lahat ng recipe scroll sa pocket space. Alam ko kung alin ang ligtas gamitin at alin ang hindi. Isa ito sa mga hindi dapat gamitin. Diretso ko siyang tiningnan. Sa totoo lang, kapag isinasama ito sa mabagal na pagpapakulo ng karne, parang food additive ang epekto nito. Pero napakahirap kontrolin ang tamang dami at nakalalason ito. Kahit kaunti lang ang gamitin nito sa mahabang panahon, pwede pa rin itong magdulot ng kanser. Napakurap ang matanda. Marami ka palang alam, iho. Hindi na ako nagsalita. Pinulot ko na lang ang mga pampalasa ko. Tama, malaking pagkakakitaan ang recipe na iyon. Pero may mga bagay na hindi dapat galawin kahit kailan. Kikitain ko ang pera ko sa tamang paraan. Walang madayang diskarte. Nasa ganoon pa rin ang isip ko nang marinig ko ang boses ni nanay. Ano nang ginagawa mo riyan at nakatungo ka lang? Dalhin mo muna ang mga gamit sa van. Susunduin ko ang nanay mo. Parang saka lang ako natauhan at naglakad pabalik sa van. Habang inuulit ko sa isip ang listahan ng mga binili ko, saka ko naalala. Nakalimutan ko ang luya, sibuyas na mura at bawang. Ang mga pinakapangunahing sangkap pa. Kakaikot ko, tuluyang nablangko ang isip ko. Mabilis akong bumalik sa palengke. Buong oras na iyon, nasa tabi ko lang si Fern at tumutulong magbuhat. Halos kumpleto na. Fern, manatili ka lang sa tabi ko. Aalis na tayo. Bae, may kulang pa ba tayo? Halos wala na. 2 na lang. Paalis na sana kami nang biglang hinila ni Fern ang manggas ko. Bae, mag-ingat. Baka masabit ang jacket mo. Sinundan ko ang tingin niya. May sanga ng puno na nakausli sa tabi ng nakaparadang tricycle. Napatingin ako roon tapos bigla akong nagsalita. Sandali. Teka muna. Lumingon si tatay. Ano na naman? Gusto mo pa ba ang sirang sanga na iyan? Mabilis na sumagot si Fern. Baka may silbi iyan. Nasabit kasi ang jacket ni Bai. Hindi natin pwedeng iwan na lang. Pero ang totoo, hindi naman ang sanga ang tinitingnan ko. Kundi ang kahong-kahoy na nasa tabi nito. May bahagyang amoy ng halamang gamot na nanggagaling sa loob. Amoy na pamilyar sa akin mula sa pocket space. Mga lumang kahong-kahoy na ginagamit sa paglalagay ng mga halamang gamot. Kahit matagal nang wala ang laman, nananatili pa rin ang amoy sa kahoy.
Dapat pagbili lang ng mga kailangan para sa bagong taon ang pakay ko sa pagpunta rito. Pero sunod-sunod naman akong nakakakita ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi ito malas. Parang kusang lumalapit sa akin ang swerte. Habang pauwi kami, marahang umuuga ang van. Kaswala nagtanong si tatay. Hindi ba naghahanap ka ng mga pampalasa para sa braised pork? Kumusta? Halos nakuha ko na lahat. Pakiramdam ko lang may isa pa akong kulang. Ano nang kulang? Ano-ano ba ang binili mo buong maghapon? Sichuan pepper, star anise, cassia bark. Sa totoo lang, 12 ng klase. Nanlaki ang mga mata ni Fern. Ganoon karami? Kalahati nga niyan, hindi ko pa naririnig. Nakisali si nanay mula sa tabi niya. Para sa akin, walang tatalo sa fermented soybean paste. Kapag wala niyan, parang walang lasa ang luto. Pagkasabi niya noon, may biglang pumasok sa isip ko. Tama. Fermented soybean paste. Paano ko iyon nakalimutan? Tumango si nanay. Iyan ang tamang lasa. Agad akong sumagot. Tama kayo. Susubukan ko agad pag-uwi natin. Pagdating namin sa bahay, isa-isang ipinasok ng lahat ang mga pinamili. Pagkatapos maayos ang lahat, ibinalik ko ang van sa pinagparadahan ko kahapon. Pagkababa ko, nakita kong inihagis ni Fern ang kahong-kahoy sa tumpok ng panggatong. Mabilis akong lumapit at hinila iyon pababa. Hindi pwedeng ipanggatong iyan. Bakit mo naman pinapakialaman ang bagay na iyan? Akala mo ba namumulot lang si Bai ng kahit anong basura? Pwede itong gamitin bilang halamang gamot at pampalasa. Kailangan ko ito. Kaya pala. Alam ko talagang may dahilan si Bai sa lahat ng ginagawa niya. Napatawa na lang ako at hindi na nagpaliwanag pa. Malinaw ang nakasulat sa recipe scroll sa pocket space. May ilang sangkap na unti-unti mo lang mahahanap. Kapag nakuha mo na ang mga iyon, itabi mo. Darating ang araw na magagamit din sila. Noon napansin ni nanay ang punit sa manggas ng jacket ko. Agad niya akong hinila palapit. Halika rito. Hubarin mo iyan. Tatahiin ko. Napangiti ako. Nay, kapag kumita na tayo sa braised pork, bibilhan ko kayong lahat ng bagong damit. Mabilis na sumingit si Fern. Ako rin. Kasama ka rin. Pero tulungan mo muna ako. Habang inaayos ko ang mga pampalasa, may bigla akong naalala. Nasa atin pa ba ang maliit na timbangan? Napakurap si Fern. Yung tansong timbangan? Yung iniwan ni Lolo? Iyon nga. Fern, tandaan mo ito. Hindi pwedeng basta-basta baguhin ang sukat ng mga pampalasang ito. Kahit kaunting diferensya lang, mag-iba ang buong lasa. Hindi ako nagbibiro. Malinaw ang nakasulat sa spice recipe scroll sa pocket space. Eksakto ang mga sukat. Sobrahan mo ng kahit kaunti o kulangan mo ng kahit kaunti. Masisira ang lahat. Tahimik na nakinig si Fern at paulit-ulit na tumango. Pagkatapos may tumawag mula sa loob. Kain na. Sabay-sabay munang kumain ang lahat. Pagkatapos noon, nagsimula na ang totoong trabaho. Hinati ni na tatay at nanay ang baboy sa tamang mga piraso at sinunog ang balat sa apoy. Kinuha ko ang maliit na tansong timbangan at isa-isang tinimbang ang bawat pampalasa. May mga binili ngayong araw sa palengke. May mga nasa bahay na. At may ilan ding kinuha sa kahong-kahoy na natiyak kong pwedeng gamitin. Pagkatapos masukat ang lahat, mabilis ko itong hinugasan saka ibinabad sa baijo. Ang kasunod na hakbang, pakuluan ang pinaghalong pampalasa para sa bracing. Mahina pero tuloy-tuloy ang apoy sa kalan. Mainit ang buong silid. Ang tatlo ay nakaupo sa pinainit na higaan at nagkukwentuhan, pero panay ang tingin ko sa kaldero. Ang recipe scroll na iyon. Talaga kayang gagana? Ngayong gabi malalaman. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang kwentuhan sa silid. Mula sa kalan, nagsimulang kumalat ang malalim at masarap na amoy. Kakauwi ko pa lang sa baryo, nawalan na agad ako ng trabaho. Naipit pa ako sa traffic habang pauwi, at doon biglang lumitaw ang pocket space. Hindi ito kalakihan, pero kaya nitong mag-imbak ng mga sangkap, panatilihing maayos ang lahat, at sa isang sulok ay may ilang naninilaw na papel, puro mga recipe ng karne at pagluluto. Araw-araw ko iyong pinag-aaralan, lalo na ang recipe ng braised pork. Habang lalo ko itong binabasa, lalo akong naniniwalang gagana ito. Kapag nagawa ko ito bago magbagong taon, baka makakubra talaga ako ng malaking pera. Pero halos wala na akong pera. Halos ubos na ang laman ng pitaka ko. Wala rin akong maaasahan. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Kagabi, umupo kami at kinuwenta ang lahat.
12 yuan ang kalahating kilo ng hilaw na baboy, pero hindi mo naman pwedeng ibenta iyon sa presyo lang ng puhunan. Lumiit ang karne kapag naluto, karaniwan hanggang 70 o 80% na lang ang natitira. Kapag kinuwenta mo ng maayos, aabot sa mga 17 o 18 yuan ang tunay na halaga ng bawat kalahating kilo. Kapag masyado mong binabaan ang presyo, halos wala nang matitirang kita sa lahat ng pagod. Ang plano ko, samantalahin ang dagsa ng tao tuwing bagong taon, maliit lang ang tubo sa bawat benta, pero babawiin sa dami. Pata, iba ang presyo. Paanang baboy, iba rin ang presyo. Liempo, may sarili ring presyo. Gawa-gawa mo lang iyan. 8 henerasyon na ang pamilya natin, wala namang naging chef. Saan naman manggagaling ang lihim na recipe ng pamilya? Tay, hayaan niyo na akong magsalita. Kung hindi ko sasabihin, sino naman ang bibili? Hindi pa naman masyadong matao ngayon. Magandang pagkakataon ito para subukan. Buong buhay ko, ngayon lang ako nagtinda sa palengke. Anong klaseng palabas ba ang ginagawa mo? Tay, isang bagay ang masarap ang pagkain. Pero kailangan mo munang makahikayat ng tao. Magkano mo naman ibebenta ang braised pork na iyan? 28 yuan bawat kalahating kilo. Tingnan niyo itong karne. Totoong liempo. Hindi kayo bibigyan sa lasa. Pwede bang mas mura ng kaunti? Bigyan mo nga ako ng 2 order. Hindi na pwede. Palapit na ang bagong taon. Araw-araw tumataas ang presyo ng baboy. Habang nagsasalita ako, tuloy-tuloy rin ang galaw ng mga kamay ko. Bumagsak ang kutsilyo. Sunod-sunod ang hiwa. Makintab ang taba sa bawat piraso. Malalim at matingkad ang kulay. Ang recipe na ito. Sinubukan ko kagabi. Swak ang lasa. Ngayong dinala ko ito sa palengke, mas kumpiyansa pa ako kaysa kahapon. Heto. 2 order ng braised pork. Ayos ka rin, iho. Malinis ang hiwa mo. Braised pork dito. Hindi madali ang magtinda sa panahon ngayon. Lahat gustong tumawad at kapag hindi mo pinagbigyan, pakiramdam nila na loko sila. Tikman muna bago bumili. Kapag hindi masarap, wala kang babayaran. Malakas na isinisigaw iyon ni Stone sa tabi ko. Ako naman, nakatayo lang sa likod ng chopping board at tuloy sa paghihiwa. Kapag naging maayos ang benta ngayon, pupunta ako sa Lee Village at kukuha ng isang buong baboy. Gumagana ang recipe scroll, kaya kahit kaunti lang ang puhunan ko ngayon, unti-unti rin itong lalaki. 2 order na lang ang natitira at numinipis na rin ang mga tao. Ano nang ginagawa mo riyan? Tanong ni tatay habang kinukuskos ang mga kamay niya. Sandali na lang. Pumasok na kayo sa van at magpainit. Tingnan ko kung may mabibenta pa. Halika na, umuwi na tayo. Hindi naman kailangang maubos ang lahat. Ilang dosenang kilo na rin ang naibenta natin ngayon. Alam ko. Pero pagkatapos nito, dumaan tayo sa Lee Village at bumili ng isang buong baboy. Mas marami pa tayong magagawa. Mas maaga tayong makakapagtinda. Muntik ko nang sabihing ubusin muna natin ang lahat ng paninda ngayon bago tayo umalis. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa pag-abot ng kung anong target. Ayoko lang palampasin ang pagkakataong ito. Bukas pa kayo. Ayos. Padagdagan nga ako ng braised pork. Siyempre. Marami pa kami. Magkano ang kukunin mo? Isang order. Sige, eto na agad. Mabilis ko itong inimpack at iniabot sa kanya. Abala man, pero habang unti-unting naubos ang baboy sa chopping board, lalo akong nagiging kampante sa bawat bentang pumapasok. Totoong pera ito. Malinaw na tubo. Sige, magligpit na tayo. Magsisimula na sana akong mag-impake ng pwesto nang biglang nagkagulo sa dulo ng palengke. Umalis ka dyan, Song, nababaliw ka na ba? Asawa mo mismo ang nagpadala ng baboy na iyon dito. Ano na kinalaman ni Old Sang doon? Napatingin ako. Mahigpit na hawak ni Song ang isang butcher knife, namumula ang mga mata habang sumusugod. Sabay-sabay ang sigawan ng mga tao sa paligid at unti-unti kong naunawaan ang nangyari. Palihim palang ipinadala ng asawa niya ang baboy nila para katayin nang hindi siya sinasabihan. Pag-uwi ni Song at malaman iyon, agad siyang nagwala at dumiretso rito para sugurin si Old Sang. Nagkagulo ang buong paligid. Hindi na ako nag-isip. Mabilis akong sumugod at hinila si Old Sang palayo. Dumaan ang talim ng halos dumampi na sa kanya. Maraming salamat, iho. Talaga. Kung hindi mo ako nahila kanina, hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Namumutla si Old Sang. Pagkatapos makabawi, paulit-ulit pa rin niya akong pinasalamatan. Ikinaway ko na lang iyon.
Bibili rin naman sana kami ng baboy. Sakto ang dating inyo. Kakatayin ko palang itong isa rito at iyong katabi nito, kailangan pang linisin. Mabilis ko iyong sinipat. Agad kong nakita. Mas maganda ang baboy na ito kaysa kahapon. Ang kulay ng balat, ang taba at laman, pati ang siksik ng karne. Mas maganda ang lahat. Paanong mas maganda pa ito kaysa kahapon? Mukhang napakaganda ng karne. Old Zhang. Isang buong baboy ang kukunin ko. Napakurap si Old Zhang. Buong baboy? Maubos niyo ba talaga iyan? May natutunan kasing hanap buhay ang anak ko habang nasa ibang lugar siya. Malapit na ang bagong taon. Balak naming gumawa ng braised pork at ibenta sa palengke. Dagdag pa ni tatay. Ang bilis niyang mag-isip. Wala siyang alam tungkol sa kung anong lihim na recipe, pero ang sabihin na may natutunan akong hanap buhay habang nasa malayo. Natural na natural ang dating. Hindi ko na siya kinontra. Nakatitig lang ako sa baboy. Kapag buong baboy na ang mayroon ako, saka pa lang talaga ako makakapagtrabaho ng malakihan. At kapag naitabi ko na ang braised pork sa pocket space, pwede na akong sumugal ng todo. Patuloy pa ring nakikipagkwentuhan sa amin si Old Zhang, pero sa pwesto ko, may maliit na grupo na namang nagtipon. Kaunti na lang ang natitira. Maliliit na piraso na lang. Ano nang mabangong amoy na iyan? Braised pork. Ang sarap ng amoy, ano? Ang bango talaga. Patikim nga muna ng isang piraso. Ako rin, gusto ko. Magkano? 28 yuan bawat kalahating kilo. At ito na ang huling natitira. Pwede bang 25 na lang? Napatingin ako sa natitirang karne sa chopping board. Halos wala na. At halatang napabalik lang ang mga taong ito dahil sa amoy. CJ, deal. Ibinaba ko ang kutsilyo at tinimbang ang mga huling piraso. Naubos ang lahat. Wala nang natira sa kaldero ng braised pork. Pagkatapos noon, parang may nabunot na bigat sa dibdib ko. Sulit na sulit ang araw na ito. Hindi lang dahil sa dami ng benta. Nagkaroon pa ako ng mga bumalik na customer at ang recipe scroll ng braised pork na patunayan na talaga ang halaga nito. Pakinggan niyo po ako, Uncle Zhang, likas na reaksyon lang ang ginawa ko kanina. Huwag niyo nang masyadong isipin iyon. Madalas pa naman kaming babalik dito. Huwag mong sabihin iyan. Ang likas na reaksyon mong iyon ang nagligtas sa akin sa talim ng kutsilyo. Bahala na ang mga susunod na araw. Pero kung sisingilin pa rin kita ng buong presyo pagkatapos ng nangyari, anong klaseng tao naman ako? Salamat po, Uncle Zhang. Mahigit 240 kilo ang buong baboy na iyon. Malaki rin ang ibinaba ng presyo. Sa mabilisang kwenta, kapag nagawa ko na itong lahat na braised pork, hindi bababa sa 2,500 yuan ang kikitain ko. Ako, isang chef na nawala ng trabaho habang pauwi, bit-bit ang van na puno ng mga gamit sa kusina at mga grocery pabalik sa baryo. At sa gitna ng biyaheng iyon, biglang lumitaw ang pocket space. Nakakapag-imbak ito ng mga gamit. Kapag naglalagay ka ng mga sangkap, kusang hinihiwalay ang mga walang silbi, at higit sa lahat, may mga handa na itong recipe sa loob. Para makumpleto ang lahat ng sangkap ng braised pork, gumugol pa kami ni tatay ng isa pang buong araw sa palengke, at nagbenta hanggang halos maubos ang paninda. Paisa-isang yuan ang kinita. Habang unti-unting napupuno ang pitaka ko, mas lalo akong napapanatag. Kaya iminungkahi kong pumunta kaming lahat sa bayan. Nay, punta tayo sa county seat mamayang hapon. Sige, para saan? Bibilhan kanya ng bagong damit pati si Fern. Tingnan mo nga ang suot niya. Yung tinahi mo, halos hindi na magkadikit. Nakakahiya ng isuot sa labas. Tama rin. Kailangan na rin namin ni Fern ng bagong damit. Nay, wag na kayong maglabas ng pera. Ako na ang bahala. Pero totoong pera ang ipinambili natin ng baboy. Hindi ba kakauwi lang natin ng isang buong baboy ngayon? Tay, Nay, gastusin nyo lang. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga ako nagsisikap ng ganito para gumanda ang buhay ninyo. Kung hindi rin lang para roon, ano pa ang silbi ng lahat ng ito? Bae, magsisikap din ako, pangako. Kain muna tayo tapos sabay-sabay tayong umalis. Ang pangunahing pakay namin sa pagpunta sa county seat ay bilhan ng mga damit ang lahat. May maganda rin naman sa maliliit na bayan. Hindi ganoon kamahal ang mga bilihin. May mamahalin din, syempre. May mga damit na lampas 1,000 yuan. Pero karamihan, nasa pagitan lang ng 100 at 200 yuan. Nae, heto ang pera. Napakabuti mong anak. Napakaswerte mo naman. Napakaalaga ng anak mo. Ha ha ha. Sa totoo lang, wala naman akong balak bumili para sa sarili ko.
Maayos pa naman ang suot ko. Pwede pa itong gamitin. Pero iba ang nasa isip ni nanay. Mula pa noon, hindi naging maginhawa ang buhay namin at matagal na niyang iniisip kung paano ako makakahanap ng mabuting mapapangasawa. Gusto niyang maging maayos ang pananamit ng anak niya para pagdating ng bagong taon at nagsimula ng bumisita ang mga tao, baka may makapansin. Pumili ka rin ng maayos para sa sarili mo. Yung maganda. Seryoso, kukuha na lang ako ng nakasele. Sa huli, isang down jacket na naka-discount ang pinili ko. 188 yuan. Makapal ang tela at mainit isuot. Si Fern naman, pumili ng pulang padded na peres, pang itaas at pang ibaba, na parang tracksuit ang estilo. Praktikal, madaling kumilos, mainit isuot, at mahigit 100 yuan lang ang presyo. Gusto ko sana siyang bilhan ng mas maganda. Pero ayaw na ayaw ni Fern. Bae, tingnan mo nga ako, kahit 100 yuan lang ang suot ko, mukha pa ring mamahalin. Bakit pa sasayangin ang pera? Kapag yumaman ka na balang araw, saka mo na lang ako bilhan ng maganda. Pagkatapos mamili, biglang napahampas si tatay sa noo, parang may bigla siyang naalala. Sinabi niyang may poultry processing plant sa bayan kung saan murang ibinebenta ang mga chicken carcass. Dumaan tayo roon pa uwi. Magandang ideya. Pagdating namin, nalaman kong iba-iba pala ang laki ng mga carcass. Yung mas maliliit, 2.5 yuan bawat kalahating kilo. Mura nga, pero isang tingin ko pa lang wala na akong interes. Masyadong maliit. Kaunti na lang ang natitirang laman. Hindi sulit ang pagod. Tingnan mo yung tig-4 na yuan doon. Mas maganda ang laki. At maayos pa ang dami ng laman. 4 na yuan bawat kalahating kilo. 56 bawat kahon. Kapag marami ang bibilhin, bababa pa ang presyo. Ilang kahon ang kukunin mo? 100 kahon. Pagkarinig ko noon, natahimik na lang ako. 100 kahon. Mahigit 1,000 kilo iyon. Kalimutan mo na ang kaldero ko. Kahit mas malaki pa roon, hindi kakayanin. 10 kahon muna. Subukan muna natin. Ayos. Paglabas namin ng planta, dumaan pa ulit kami sa palengke. Gumastos pa kami ng ilang daang yuan para sa isang malaking double-walled soap pot. May kakayahan din itong magpanatili ng init. Malaki ang kapasidad. Mas magiging maayos na ang paggawa ng braised pork. Pagkatapos ng lahat ng binili namin, halos naubos na ang pera ko. Pagtingin ko sa cellphone, 1,000 yuan na lang ang natitira. Pero hindi ako nag-aalala. Nasubukan na ang recipe ng braised pork sa Pocket Space. Masarap ang lasa, basta tuloy-tuloy lang ang benta, babalik din ang lahat. Pag-uwi namin, madilim na. Malapit na ang bagong taon. Maikli lang ang mga araw kapag taglamig, lampas 5:00 pa lang, madilim na ang paligid. Tutulong din ako. Nay, pakihugasan na ang malaking kaldero. Kaya tayo bumili ng bagong soap pot ay dahil sa laki ng kapasidad nito. Yung lumang bakal na kaldero, ilang dosenang kilo lang ng karne ang kasya. Pagkatapos ng niluto natin ngayon, pagtingin ko sa loob, manipis na patong na lang ng sabaw ang natira. Bukas, gibain natin ang kalan sa bandang timog at gumawa ng bago. Doon natin ikakabit ang bagong kaldero. Tama, tama. Hindi ko na kailangang painitin ang sabaw sa sahig. Tama, makakatipid pa tayo sa kuryente. Ano nang gusto ninyong hapunan? Nay, hindi ba may natitira pa tayong malapot na lugaw? Initin na lang natin iyon. At yung mga gulay na binili natin ngayon. Magluto na lang tayo ng 2 simpleng ulam. Ayos na iyon sa akin. Kinabukasan, isinama ko si Fern sa pwesto. Naiwan si tatay sa bahay para ayusin ang kalan. Isinama ko si Fern at tinawagan ko rin ang isang matagal ko ng kaibigan. Fern, magbebenta tayo ng braised pork. Si Stone. Malaki at matipuno ang pangangatawan ni Stone. Noong nagtapos siya ng high school, 6 na talampakan na ang taas niya. Ngayon, mas malaki pa siyang tingnan. Bye. Mabuti at nakita kita. 2 palengke ang bukas ngayon at ang mas matao ang pinili namin. Ilang beses na rin akong nakapunta rito, kaya kabisado ko na. Wala pang alam si Stone na gumagawa na ako ng braised pork, pero dahil ilang taon din siyang nagtrabaho sa sales, magaling siyang manghikayat at ilang minuto pa lang, kasabay ko na siyang sumisigaw para tumawag ng mga customer. Bagong lutong braised pork, sulit sa presyo at napakabango. Halikayo, tikman nyo muna, huwag kayong dumiretso, isang tikim lang, siguradong babalik-balikan nyo. Napakabango ng braised pork na ito at talagang panalo ang lasa. May maliit ng grupo ng mga taong nagtipon at handa ng tumikim nang may biglang sumingit mula sa gilid. Sa wakas, nahanap din kita.
Dahil sa paraan ng pagsugod niya, napatigil ang lahat sa paligid. May mga nag-isip na naghahanap siya ng gulo. Ang iba naman, napaisip kung may problema ba sa braised pork ko. Parang may dumating para ibunyag ang isang bagay. At mayroon ding mas praning, agad na ibinaba ang piraso ng karne na hawak nila. Parang natatakot silang magkasakit. Sino ka? Ano nang kailangan mo? Hindi, mali ang akala ninyo. Bibili lang ako ng braised pork. Bumili ako sa iyo kahapon sa Liu Family Market, naaalala mo ba? Ah, ikaw pala, naaalala kita. Akala ko naman, sisirain mo ang pwesto ko. Hindi, bibili lang ulit. Saka lang nakahinga ng maluwag ang mga tao. Hindi pala siya naghahanap ng gulo. Yung mga may hawak pa ng mga pirasong pinatikim, saka lang isinubo ang mga iyon. At sa unang kagat pa lang, lumiwanag agad ang mga mata nila. Grabe ang braised pork na ito, ano? Hindi pa mamantika ang taba. Bumili ako kahapon, gustong-gusto ng nanay at asawa ko. Pati ang kambal kong mga anak, dati kailangan pang habulin ng asawa at nanay ko para lang kumain. Kahapon, sila mismo ang kusang kumain at ang lakas pa nilang lumafang. Dati, ayaw na ayaw nila sa matabang karne. Kahapon, sila pa mismo ang naghahanap ng taba. Ha, madaling sagutin yan. Magkano ang kukunin mo? Kakagawa lang namin ng bagong batch. Magaganda ang karne ngayon. Damihan mo ang ilagay. Bigyan mo ako ng 20 order ng braised pork para sa bahay at para rin sa biyenan ko. May braised pork knuckle din kami, braised pig's feet, at braised spare ribs. Marami ring laman ang mga tadyang. Sige, 10 order ng liempo, 10 order ng braised spare ribs, paghati-hatiin mo sa 2 supot at 2 pig's feet. Paborito iyon ng asawa ko. CJ, ipapak ko na. Walang nag-uunahan ngayon. Wala ring nagtutulak sa akin. Pero alam ko, ang mga bumabalik na customer ang tunay na kayamanan. Kapag kumalat na ang balita, hindi na magiging problema ang pera. Hindi biro ang mga receipt scroll sa pocket space. Tuloy-tuloy ang dagsa ng tao hanggang lampas tanghali. Saka lang numipis ang mga tao sa pwesto namin. Halos simot na ang malaking kaldero sa harap ko. Ilang maliliit na piraso na lang ang natitira. Grabe ang benta natin ngayong umaga. Tutu! Talagang masarap ang braised pork mo. Bae, ang laki ng kinita natin ngayon. Mahigit 3,700 yuan sa loob lang ng isang umaga. 2,500 yuan ang ibinayad ko para sa baboy. Halos 1,200 yuan ang purong tubo. At umaga pa lang iyon. Doon ka na lang kumain sa akin. May isang taong minsang nakatikim lang ng rice bowl ko, handa na agad akong alukin ng malaking halaga para magtrabaho sa kanila. Hindi naman kailangang bantayan ang pwesto. Ako ang bahala sa lahat ng desisyon. Sabi pa nila, bibigyan pa raw nila ako ng sariling katulong. Nang marinig kong 5,000 yuan ang kikitain ko sa ilang oras lang na trabaho, pumayag agad ako nang hindi na nagdalawang isip. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa pocket space. May handaan akong lulutuin bukas, kaya kailangan kong tingnan kung ano ang pwedeng makatulong. Masyado akong naging abala sa braised pork nitong mga nakaraang araw, halos nakalimutan ko na ang lugar na ito. Nandoon pa rin ang training area. Nakasalansan ang mga chopping board, nakakalat ang mga carving knife, at naroon pa rin ang mga manual ng mga teknik na nakita ko noon. Tahimik lang akong nakatayo at isa-isang minasdan ang lahat. Pagdidikdik, paghiwa, pagpaplate, paggamit ng kutsilyo. Nandoon pa rin ang lahat ng mga napagpraktisan ko. Pero lampas doon, may iba pa. May parang makapal na ulap na humaharang sa paningin ko. Sa pinakaloob ng pocket space, naroon pa rin ang matandang punong iyon. Tuyo ang mga sanga at naninilaw ang mga dahon. Maputla at kulay abo. Habang nakatingin ako rito, parang may kumirot sa dibdib ko, para akong nakatingin sa isang taong malubha ang karamdaman, halatang malapit nang mawala ng buhay pero ayaw pa ring bumigay. Pero nang masdan ko ng mabuti, may mahina pero tuloy-tuloy na pintig na unti-unting bumabalik. Napakaliit lang pero buhay pa. Tumingin ako sa puno at mahina kong sinabi, "Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, isa-isa kong bubuksan ang lahat ng narito." Hindi pa halos natatapos ang mga salita ko nang biglang magbago ang paligid, para bang may humila sa braso ko. Sa isang iglap, nasa ibang lugar na ako. Sa paligid ko, puro chopping board, carving knife, puting labanos, at kung ano-anong gamit para sa food carving. Isang training area para sa food sculpture. Saktong-sakto. May handaan ako bukas. Tama, mahalaga ang lasa. Pero kapag maganda rin ang presentasyon, doon talaga ito mamamangha ang mga tao.
Hindi pa ako nakakapagmasid ng maigi nang may matinis na boses na biglang umalingaw-ngaw sa unahan. Makinig ang lahat. Kapag hindi ninyo natutunan ito, walang uwi. Mukhang klase nga talaga ito. At hindi ka makakaalis hanggat hindi mo natututunan ng tama. Tutal nandito na rin ako, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Umupo ako at nagsimulang mag-aral. Sa umpisa, matigas at hindi sanay ang mga kamay ko. Masyadong malalim ang pasok ng talim o mali ang anggulo. Lahat ng inukit ko, mali ang kinalabasan. Mga bulaklak na hindi mukhang bulaklak. Mga dahong hindi mukhang dahon. Lumapit ang instruktor, sinilip ang kalat na gawa ng mga kamay ko at nagsabi. Mas magaling pa ang mga paa mo kaysa sa mga kamay mo. Namula ang mukha ko. Hindi siya nagkakamali. Hindi nga ako makaukit kahit simpleng bulaklak sa labanos. Kumuyom ako ng kamao at nagpatuloy. 1 beses. 2 beses. Mali pa rin. Kaya itinuloy ko lang. 10 ulit. Isa-isang nasira ang bawat piraso. Namamanhid na ang mga daliri ko bago tuluyang naging natural ang galaw ng mga kamay ko. Pagkatapos, tumilaok ang isang manok. At bigla akong nagising. Liwanag na sa labas nang magising ako. Napatingin ako sa mga kamay ko. Panaginip lang ba ang nangyari kagabi, o buong gabi nga ba talaga akong nagsanay sa loob ng pocket space? Masyadong pamilyar ang bawat galaw para sabihing panaginip lang iyon. Sa sandaling ito, ang gusto ko lang ay makahanap ng labanos para makapag-practice. Subukan agad ang kutsilyo. Pero punong-puno ang araw na ito. Wala akong oras. Kailangan ko munang pumunta sa palengke, magbenta ng braised pork, saka dumiretso sa bahay ng kliyente. Mamayang gabi pa ang bukas ng palengke, pero marami pang kailangang asikasuhin bago iyon at hindi ko pa napagpapasyahan kung ano ang lulutuin. Mapili sa pagkain ang mga tao rito at marunong kumilala ng masarap na pagkain. Bukod pa roon, talagang masarap ang braised pork ko. Sa loob lang ng ilang araw, may mga regular customer na agad akong nagkaroon. Mabilis kumalat ang balita. May pangalan na ang pwesto ko, kaya pagdating ko ngayon, kampante ako. Basta mapanatili ko ang kalidad, tuloy-tuloy lang ang balik ng mga customer. At iyon nga ang nangyari. Hindi pa halos maayos ang pwesto ng isa-isang dumating ang mga pamilyar na mukha. May bumili 2 araw na ang nakalipas. May iba namang narinig lang mula sa mga kamag-anak nila. Habang naghihiwa ako, binabati ko rin sila. 2 oras pa lang ang lumilipas, 7 o 8 regular customer na ang dumating. Kung ganito ang takbo, siguradong maganda ang benta ngayon. Pero sa kasagsagan ng dami ng tao, may biglang sumigaw ng malakas mula sa kabilang panig. Huwag kayong bumili ng braised pork niya. Maruming karne ang gamit niya. Karne iyon ng mga patay na baboy. Sabay-sabay na palingon ang lahat para hanapin kung sino ang sumigaw. Sabay kaming napakunot noon ni Stone. Sino ba ang walang tigil sa kakasalita? Pareho kaming matagal na nagtrabaho sa ibang lugar. Mukhang mas bata sa amin ng ilang taon ang batang iyon. 3 taon na ang nakalipas, mas maliit pa siya. Kahit anong pilit kong mag-isip. Hindi ko matanda ang nagkaroon ako ng alitan sa batang gaya niya. At kung galit na customer, mas lalong imposible. Alam na alam ko ang bawat sangkap na ginagamit ko. Lahat ng karne ko ay sariwa at dekalidad na baboy. Ang gamit ko ay mga recipe scroll na galing mismo sa pocket space. Maganda ang karne, malinis ang lasa. Maingat ako sa bawat sangkap. Walang kahit anong kahina-hinalang inilalagay. Hindi na napigilan ni Stone ang sarili. Siya ang unang sumagot. Ano nang pinagsasasabi mo? Paano ba kayo gumawa ng braised pork sa bahay ninyo? Hinuhulog niyo ba agad ang buhay na baboy sa kaldero? Nabulunan ang bata. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis niyang binawi ang sinabi. Hindi, mali ang nasabi ko. Ang ibig kong sabihin, karne ng may sakit na baboy ang gamit niya. Murang basura ang binibili niya sa halos wala ng halaga. Kung hindi, paano niya maibibenta ng ganoon kamura? Pagkasabi niya noon, may agad na sumagot mula sa tabi. Talaga? Nakabili na ako dati ng karne ng may sakit na baboy. Mabango rin naman ang amoy. Hindi rin naman ako nagkasakit. Tapat ang mga taga-baryo. Pero hindi sila uto-uto. Akala mo ba pwede kang magbato ng ganyang paratang at basta na lang makakalusot? Ibinaba ko ang kutsilyo sa chopping board at itinaas ang boses ko. Mga kababayan, dahil may nagsasabing may problema ang karne ko, papatunayan ko rito mismo, sa harap ninyong lahat. May agad na sumigaw pabalik. Paano mo naman mapapatunayan iyan? Hindi man lang ako nataranta. Hindi naman ito mahirap. Hiwain lang. Ipakita sa lahat ang dapat tingnan.
Ipaliwanag kung paano makilala ang karne ng baboy na may sakit. Iyon lang ang kailangan. Hihiwain ko ito ngayon din at ituturo ko sa inyong lahat kung paano makilala ang magandang karne ng baboy at ang hindi. Huwag kayong magpalinlang sa edad ko. Ilang taon na akong nagluluto. Ipapakita ko sa inyo ang eksaktong dapat ninyong tingnan. Kumuha ako ng isang piraso ng braised pork at doon mismo ko ito hiniwa. Isang malinis na hiwa lang at lumitaw agad ang loob ng karne. Itinaas ko iyon para makita ng lahat. Una, tingnan ninyo ang balat. Kapag ang baboy ay namatay dahil sa sakit, kadalasan may makikita kayong malalaki at hindi pantay-pantay na batik, mga namuong dugo, at kung minsan, malalaking bahagi na kulay madilim na pula. Ngayon, tingnan ninyo ang sa akin. Maitim ang labas dahil sa bracing, pero sa ilalim, malinis na malinis ang balat. Kung may problema iyan, hindi iyon maitatago ng kahit anong kulay. May agad na tumutol mula sa mga tao. Paano kung tinanggal lang ang may sira na balat? Iniabot ko sa kanya ang piraso. Ang braised pork ko ay laging 5 patong na liempo. Kapag walang balat, hindi na iyon matatawag na braised pork. Kapag wala ang bahaging iyon, iba na ang lasa. May tumawa sa tabi at sumabat. Totoo iyon. Ang braised pork, dapat 5 patong. Kapag puro laman lang, hindi na tama ang texture. Nagpatuloy ako. Kung may nagdududa pa rin, tikman nyo mismo. May naunang customer na agad na lumapit. Nakabili na ako ng braised pork niya dati. Napakasarap niyan, hindi pa ba sapat na patunay iyon? May isa pang napamura sa tabi. Iba na talaga ang mga tao ngayon. Kung ano-ano na lang ang ibinibintang ng walang hiya. Ang iba naman, kumukuha na agad ng pitaka. Tama. Nakabili na kaming lahat ng braised pork niya dati. Bigyan mo ako ng 2 libra. Ako rin, bibili. Baligtad ang nangyari sa plano niyang manira. Mas lalo pang dumami ang mga tao sa pwesto ko. Yung mga nag-aalinlangan kanina, mas naging kampante pa matapos marinig ang paliwanag ko. Lalo na ang mga regular customer ko. May kaunti rin silang pagdududa kanina, pero ngayon, tuluyan ang nawala ang lahat ng pag-aalala nila. Mas mabilis pa silang bumili kaysa sa mga bagong customer. Habang nagbebenta ako ng braised pork, inilalabas ko rin ang mga braised chicken carcass. May handaan pa akong lulutuin ngayong hapon, kaya kaunti lang ang dinala kong paninda. Pero dahil sa nangyari kanina, mas lalo pang dumami ang mga customer. Bago mag-alas 10 ng umaga, halos ubos na ang lahat. Mabilis ding nawala ang mga huling piraso. Pinunasan ko ang mga kamay ko at lumingon kay Stone. Mahusay ka namang magmaneho. Ihahatid mo ba ako? O gusto mong sumama? Ikinaway lang iyon ni Stone. Huwag mo na akong alalahanin. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Ako na ang magmamaneho papunta at pabalik. Magpahinga ka na lang habang nasa biyahe. Napatawa ako. Salamat pare, pero ayos lang talaga. Mga 1 oras lang naman ang biyahe. Tumango si Stone. CJ, tutulungan ko na lang si tatay mamayang hapon. Wala rin naman akong ibang gagawin sa bahay. Napatingin ako sa mga naibenta namin ngayon at napangiti ako ng bahagya. Lalo na ang mga chicken carcass. Mas mabilis silang naubos kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, hindi ko inakalang ganoon kabilis mabibenta ang mga chicken carcass. Napangiti si Stone sa tabi ko. Ha? Sabi ko na nga ba? Parang pinag-aagawan ang mga iyon. Bigla na lang dumating sa akin ang pocket space, punong-puno ng mga sangkap, may mga receipt scroll pa, at may lugar pa para paulit-ulit na magsanay. Nitong mga nakaraang araw, todo ang kayod ko, nagbenta ng mga braised na ulam, nagtiyaga sa palengke, sumigaw para makahikayat ng mga customer, lahat para sa iisang dahilan, gawing pera ang lahat ng nasa pocket space. At nagtagumpay nga. Mahigit 200 libra ng mga braised na pagkain, naubos sa loob lang ng wala pang kalahating araw. Halika na, kain tayo. Punong-puno ng masasarap na lutong bahay ang mesa. May glass noodle salad na may hinihimay na baboy, spicy pepper na may dried tofu, pork aspic na may giniling na baboy, may dinurog na baboy pa sa ibabaw, at isang platong crispy pork in sauce. Lalo na ang glass noodle salad at ang crispy pork, halos puro karne ang laman. Kapag kumuha ka gamit ang chopsticks, halos hindi mo na makita ang mga gulay. Marami pa tayong natitirang hulihang parte ng baboy, mga 50 hanggang 60 libra pa. Bukod pa roon, may natira pa mula sa perang regalo. Pareho na kaming bugbog sa trabaho ni tatay nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako nagtipid sa karne sa pagluluto. Tingnan mo ang dami ng pagkain. Stone, 1 taon ka nang hindi nakakadalaw dito. Kaya dapat lang na maayos ang handa namin. Nay, bukas naman, gumawa kayo ng golden crispy pork. CJ,
Stone, libre ka ba bukas? Dito ka na kumain. Nakakahiya naman. Nakakahiya. Kung nahihiya ka talaga, tumulong ka na lang sa pwesto bukas. May libreng pagkain ka na, babayaran ka pa namin. Sa inyo na ang bayad, pakainin nyo na lang ako, tabla na tayo. Ang totoo, kung hindi lang malapit na ang bagong taon, mas gugustuhin pa ni Stone na huwag nang umuwi. Araw-araw na lang magulo ang bahay nila. Hindi magkasundo ang dalawa niyang hipag. Ang dalawa niyang kuya, 2 salita pa lang, nagtatalo na agad. Pati ang mga magulang nila, naiipit sa gitna at halos hindi na makapagsalita. Pero dito sa bahay namin, kakaibang nagkakaisa ang buong pamilya. Lahat pa nga nag-aalala na baka mapasobra ang kain niya at malugi kami. Mapagbigay siya, hindi naman mangmang. Matagal na siyang hindi nakakakain ng ganitong pagkain sa bahay namin. Kahit tuwing bagong taon sa kanila, hindi rin siya nakakakain ng buso. Tama na iyan. Kayo na ang magplano. Kayo na ang mag-usap. Bye. Ibababad ko na ang mga chicken carcass. Sige, Nay. Pagkatapos naming kumain, sisimulan ko na ang braised pork. Naayos na ni Tatay ang kusina sa gilid noong araw. Saktong-sakto ang malaking stock pot na binili namin kahapon sa kalan. Pakuluan muna, sa kahinaan ang apoy. Silipin niyo lang paminsan-minsan. Iniwan ko kina Nanay at Tatay ang 2 kaldero ng braised pork, pagkatapos ay umalis kami ni Stone at Fern. Dumiretso kami sa paligid ng Nansuang Market. Nasa paanan ng bundok ang Nansuang. Madalas umakyat doon ang mga tao mula sa mga karatig baryo para mamulot ng mga tuyong sanga na panggatong. Huminto kami at ipinarada ang sasakyan saka umakyat sa dalisdis. Pareho kaming nagsuot ni Fern ng mga lumang damit. Ayaw naming masabit sa mga sanga ang magaganda naming damit. Bago kami umalis, tiningnan ko muna kung ano ang hitsura ng musyang herb. Marami itong tumutubo, lalo na sa timog, pero kakaunti lang ang nakakakilala rito sa lugar namin, at dahil taglamig ngayon, nalagas na ang lahat ng dahon, kaya mas mahirap pa itong makita. Matagal kaming naghanap pero wala kaming nakita. Hanggang sa may napansin si Stone na bahagi ng mga bagong bunot na palumpong at agad niya akong tinawag. Hoy, ito ba ang hinahanap mo? Sa totoo lang, sa susunod, umorder ka na lang online. Ang dami mong pinagdaanan para sa kaunting bagay. Iyon din ang naisip ko. Kung ilang araw lang sana akong mas maagang nakauwi, nakapamulot pa sana ako ng mga pinekon. Kung alam ko lang nahahantong sa ganito, 2 buwan na ang nakalipas pa sana ako umuwi. Baka nakapag-ipon pa ako ng 10,000 yuan. Hoy, tigilan mo na ang kakaisip. Pagkatapos ng bagong taon, sumama ka at tingnan mo kung saan ako nagtatrabaho. Kung dati iyon, agad ang isasagot ko. Pero iba na ngayon. May pocket space na ako. Ang mga receipt scroll sa loob, lahat ng pinagpraktisan at pinag-ipunan ko, hindi ko pa nagagamit ng husto. Mas gugustuhin ko pang manatili rito kaysa magtrabaho sa iba. Gusto ko munang tapusin ang landas na ito. Sapat na ang meron ako sa ngayon. Hindi pa nga ako halos nakakaandar ng tumunog ang telepono ko. Hello? Ha? Bye. Kumusta ka na? Nalobat ang phone ko. Telepono ng tatay ko ang gamit ko ngayon. Joe. Kaya pala hindi ko nakilala ang numero. Buti naman at tumawag ka. Ano nang balita? May pabor sana akong hihilingin. Ipinaliwanag niya ang lahat sa telepono. Lumalabas na gusto ng boss na nakasalo ko sa pagkain na ako ang magluto para sa handaan niya. Hindi naman komplikado ang trabaho at mga 50 milya lang ang layo ng lugar. Mahigit 1 oras lang ang biyahe, kaya ayos lang. 15 mesa, 5,000 yuan ang bayad, wala kang kailangang dalhin, sabihin mo lang ang mga putahe at sila na ang bahala sa lahat ng sangkap. Magandang alok iyon. 1 handaan lang, 1 araw lang halos, 2 araw kung maaga akong pupunta. Malaking pera ang 5,000 yuan, pero may bumabagabag sa isip ko. Alam ko ang tunay kong kakayahan. Hindi naman ako pinakamahusay, pero dahil lang ba sa 3 putahe, ganoon na sila kasiguradong kunin ako. Nagkataon lang bang swak sa panlasa nila ang mga iyon? Pumunta ka bukas ng umaga. Sa gabi ang selebrasyon. Magpalipas ka ng 1 gabi roon tapos umuwi ka kinabukasan. CJ, pupunta ako bukas ng umaga. Pagkababa ko ng tawag, ilang sandali akong nanatiling nakaupo sa sasakyan, hawak pa rin ang telepono. Mukhang maayos ang trabahong ito, pero habang masyadong maayos ang tingin ko rito, lalo akong dapat mag-ingat. Hanggat hindi pa ako naroon, pwede pang may mangyari. Pero naroon na ang 5,000 yuan. Hindi ko pwedeng baliwalain iyon. Pag-uwi ko, balot na ng napakasarap na amoy ang buong bakuran. Grabe ang bango nito, di ba?
Kumalat na sa buong bakuran ang amoy ng braised chicken carcass. Halika na, Stone. Tikman mo itong sabaw. May halos kalahating libra pa rin ang karne ang bawat isa pagkatapos i-braise. Halika, ikukuha kita. Ano sa tingin mo? Teka, ang sarap nito. Itinali mo muna sila bago niluto, ano? Kaya tumagos ang lasa hanggang loob. Masarap din buyain ang mga buto. Naku, pasaway ka talaga, hindi na sayang ang mga tinuro sa iyo sa pagluluto. May kelp at patatas din sa ilalim. Medyo naluto ng sobra ang kelp pero ang patatas, sakto lang. May kaunti pa ring kagat. Bukas, kukuha ako ng mga tangkay ng repolyo at isasama ko sa braise. Ibinalik ko ang chopsticks ko at nilingon ang lahat. Nay, kailangan kong umalis bukas. Mga 2 araw bago ako makabalik. Para saan? May kakilala akong nangangailangan ng magluluto para sa isang handaan. 15 mesa, 5,000 yuan. Aalis ako bukas ng hapon, magluluto sa gabi, tapos uwi kinabukasan. Kung maayos ang takbo ng lahat, baka makabalik pa nga ako ng gabing iyon. Hindi rin ako mawawalan ng 1 araw ng pagbebenta. At kahit mawalan man, maganda na rin naman ang kinita natin nitong mga nakaraang araw. Ang inaalala lang namin, baka hindi ka umabot sa bisperas ng bagong taon. May matutuluyan ka ba roon? Tama. Sila na ang mag-aayos. Kung gabihin ang handaan, baka alas 10 o alas 11 na matapos. Makikitid ang mga kalsada roon. May mga bahagi pang wala talagang ilaw. Hindi ligtas magmaneho sa gabi. Kung ganoon, doon ka na lang matulog. 1 oras lang naman ang layo. Umuwi ka na lang ng maaga kinabukasan. Aalis ako ng mga alas 6, makakauwi ako bandang alas 7 o alas 8. CJ, iwan mo na rito ang gamot. Ako na ang kukuha kay Uncle Zhang sa 8. Umalis ka nang walang iniintindi. Kaya na namin ng nanay mo ang lahat. Sa bagong taon, iprito natin ang mga chicken carcass. Iprito natin hanggang maging malutong pati ang mga buto. Doon lalabas ang tunay na sarap. Masarap na sila ngayon pero mas marami pa ring buto kaysa karne. Kapag napritong mabuti, siguradong masasarap pa. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ko si Stone pa uwi. Medyo nakainom siya. Pinagbalot na siya ni nanay ng ilang braised chicken carcass. Balak ko pa sanang hiwaan siya ng braised pork, pero mariin siyang tumanggi. Sabi niya, kahit iwi pa niya iyon, baka hindi rin mapunta sa mga magulang niya. Bawat pamilya may sarili nitong pasan. Habang nagmamaneho pa uwi, bukas na handaan lang ang laman ng isip ko. Mahirap baliwalain ang 5,000 yuan, pero kung magiging maayos ba talaga ang lahat pagdating ko roon, wala pang nakaalam. Pagbalik ko sa kwarto, pumasok ako sa pocket space at tumingin sa paligid. Naroon pa rin ang mga bakas ng pagsasanay ko sa kutsilyo at pagluluto. Halos wala akong tigil nitong mga nakaraang araw, pero hindi ko sinayang ang oras. Sa bawat libreng sandali, pumapasok ako rito para pag-aralan ang mga recipe scroll at paulit-ulit na magsanay. Kung tutuusin, ang tanging dahilan kung bakit agad akong pumayag sa trabahong ito ay dahil sa lugar na ito. Kung wala ito, ilang araw pa lang akong nakakauwi sa baryo at may magpapaluto agad sa akin para sa 15 mesa, hinding-hindi ako basta papayag. Muli kong kinuwenta sa isip ko. Mula nang makauwi ako, nagbenta ng braised pork, nagbenta ng chicken carcass, nagpalipat-lipat sa mga palengke, bumili ng mga baboy, pabalik-balik sa biyahe, tuloy-tuloy lang ang pagdami ng pera. At ilang araw pa lang ang lumipas. Noong araw, ilang buwang nagsasaka sina nanay at tatay, pero hindi pa rin nila naaabot ang ganitong kita. Sa huli, pera ang sumusunod sa husay. Totoo ang mga recipe scroll sa pocket space. Totoo rin ang mga kasanayang natutuhan ko. Lumalabas ang mga ito sa tuwing kailangan ko. Basta walang maging aberya mula ngayon, kaya kong magpatuloy sa landas na ito. Bigla na lang akong nagkaroon ng lugar na pwede kong dalhin kahit saan. May mga sangkap, mga recipe scroll, at isang lugar kung saan pwede akong magsanay ng paulit-ulit. Nitong mga nakaraang araw, kung saan-saang palengke ako nagpupunta, sumisigaw hanggang mamalat ang lalamunan ko para makahikayat ng customer. Lahat para sa iisang dahilan, gawing pera ang lahat ng nasa pocket space. At nagtagumpay nga. Mahigit 200 libra ng braised pork ang naubos sa loob lang ng kalahating araw. At dahil napakabilis nitong naubos, may nainggit. Sa harap mismo ng maraming tao, pinaratangan niya akong nagbebenta ng karne ng baboy na may sakit. Pagkasabi pa lang niya noon, natahimik ang lahat ng nasa pwesto ko. Mabuti na lang, ilang taon din akong nagtrabaho sa kusina ng mga restaurant. Mas marami na akong nakitang karne kaysa sa karamihan. Doon mismo, hiniwa ko ang braised pork, ipinakita ko sa lahat ang balat, ang kulay, at ang mga palatandaang dapat tingnan.
Lumapit din ang mga dati kong customer para magpatunay. Nang matapos ang lahat, hindi nasira ang pwesto ko. Sa halip, naubos pa ang huling natitirang braised pork. Pagkatapos kong maging maluwag para hanapin ang nagpakalat ng chismis, matagal na pala siyang nakaalis. Hindi ko na siya hinabol. May mas mahalagang trabaho akong kailangang asikasuhin ngayong hapon. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Kinuha ko ang medicine kit ko at inimpake iyon. Lagi ko iyong dala. Sa ngayon, ang pinakamalakas kong kakayahan ay ang paggawa ng braised na karne at pupunta ako sa isang handaan. Baka magamit ko iyon. Binuksan ko ang lokasyong ipinadala ni Joe at dumiretso ako sa Lee Village. Maayos ang daan, pero kahit puro probinsya ang paligid, kitang-kita ang malaking kaibahan. Mahirap ang baryo namin. Puro lubak ang mga kalsada. Mayaman ang lugar na ito. Makinis at sementado ang mga daan. Magaan ang biyahe. Matagal nang kilala ang Lee Village bilang pinakamayamang baryo sa lugar. Hindi pa nga ako nakakarating sa gate nang marinig ko na ang pagtatalo sa loob. Gang, selebrasyon ito ni tatay. Mahalagang okasyon ito. Sabi mo, hindi mo kami kailangan tapos hanggang ngayon, wala pa rin ang taong kinuha mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Gang, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Kaarawan ni tatay ito. Ang kailangan lang naman ay simpleng salu-salo ng pamilya. Kayo ang nagpumilit na imbitahan ang lahat. May nahanap na akong magluluto. Hintayin niyo lang. Darating siya ngayong hapon. Hindi ba sabi mo magdadala ka ng chef mula sa syudad? Paano maikukumpara ang taong iyon? Hindi naman ibig sabihin na masarap na agad ang pagkain dahil sikat ang chef. Sa tingin ko, mas bagay ang marunong magluto para sa mga handaan sa baryo. Yung alam kung ano talaga ang gustong kainin ng mga tao rito. Hindi yung puro forma lang ang pagkain, maganda nga tingnan pero wala namang lasa. At saka, hindi rin biro ang bayad sa ganoong chef. Bukod pa roon, hiwalay pa ang singil sa mga sangkap. Hindi pera ang pinag-uusapan. Ang mahalaga, masigurong magugustuhan talaga ni tatay at ng mga kamag-anak ang pagkain. Hindi sanay ang mga taga-baryo sa mamahaling pagkain ng mga restaurant. Tama na kayong dalawa. Hindi kayo bibigyan ng taong kinuha ko. Paano mo naman nasisiguro? Malalaman niyo pagdating niya. Para ito kay tatay. Matagal na siyang walang ganang kumain. Kapag dumating ang taong ito, sinisiguro kong kakain si tatay. Mabilis ang naging biyahe ko papunta rito. Hindi pa nga 2:30. May nakarinig ng sasakyan sa bakuran at lumabas. Siya na siguro ang hinihintay ko. Ako na ang magbubukas ng gate. Kabababa ko pa lang ng sasakyan nang may tumingin sa akin mula sa tabi at nagsalita. Sino to? Huwag mong sabihin ito ang kuok na kinuha ni Gang. Gang, ito ba ang tao mo? Nagbibiro ka ba? Ang batang ito. Sigurado ka bang marunong pa nga siyang magluto? Hindi ko na siya pinansin. Dumiretso ang tingin ko sa lalaking papalapit sa akin. Bye. Ngayon lang tayo nagkita. Ikaw siguro ang boss ni Joe. Marumi ang mga kamay ko. Huwag na tayong magkamayan. Pwede ko bang makita muna ang kusina at ang mga sangkap? Narinig niya iyon at natawa. Mamaya na ang kamayan. Nagustuhan ko yan. Diretso agad sa trabaho, walang paligoy-ligoy. Samahan niyo si Bai sa kusina. Agad niya akong pinasama sa likod. Halika, tingnan mo ito. Kahapon lang namin ipinagawa ang kalan na ito para sa handaan. Tingnan mo kung ayos para sa'yo. Kung may kailangang baguhin o idagdag, may oras pa para ayusin. Inikot ko ng mabuti ang kalan. Maayos ang pagkakagawa. Halatang pinag-isipan talaga. Ayos ang kalan. May ilang maliliit lang akong gustong ipaayos para mas bagay sa paraan ko ng pagluluto. Mas magiging madali ang trabaho. CJ, magpapatawag ako agad ng gagawa. May ilang taga rito ring darating para tumulong. Susunduin ko na sila. Ano ang mga lulutuin? May listahan ba? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. Bumalik tayo sa loob at magtanong. Sandali akong nag-isip, saka ko siya tinawag. Sandali. Hayaan niyo muna akong magluto ng isang putahe. Dalhin natin sa loob. Hindi pa ako nakahawak ng ganito kalaking handaan ng mag-isa. Pero alam ko kung paano ito gumagana. Bata pa ako. Natural lang na hindi sila magtiwala sa akin. Kahit gaano pa ako magsalita, hindi iyon makakabago sa isip nila. Isang putahe lang ang kailangan. Kapag nagustuhan nila, itutuloy natin. Kung hindi, maaga tayong maghihiwalay. Walang masasayang na oras sa magkabilang panig. Pumili ako ng simpleng putahe mula sa mga sangkap na naroon at agad ko itong niluto.
Pagpasok ko sa silid, lahat ng mata nakatingin sa akin. Wala akong sinabi. Inilapag ko lang ang plato sa mesa. Tikman nyo. Kumuha sila ng chopsticks. Hindi pa nagtatagal, nagbago na ang tono ng pinakanagdududa sa akin. Ayos pala. Marunong siya. Ibase natin dito ang menu. Kailangan may itlog na binraise kasama ng baboy, nilagang baboy na may repolyo, spicy pepper na may dried tofu, at steamed fish. Hindi pwedeng mawala ang mga iyan. Tumango ako. Huwag kayong mag-alala. 5,000 yuan ang bayad. Ibibigay ko ang buong makakaya ko. Pagkalabas ko ng silid, wala na akong tigil. Parang trumpo akong paikot-ikot sa trabaho. 8:00 pa magsisimula ang handaan ngayong gabi. Lagpas 1:00 na. Kaunti na lang ang natitirang oras. May ilang katulong na ring dumating sa kusina sa likod. Sila ang bahala sa paghahanda ng mga sangkap at pagpapakulo ng tubig. Walang kusinang aandar kung walang taong tutulong. Dumating na ang pamilya Lai. Karne, gulay, mga rekado, kumpleto ang lahat. Isa-isa kong sinuri ang lahat mula umpisa hanggang dulo, at sa isip ko, nakaplano na ang mahigit kalahati ng menu. Kasabay noon, habang nagtatrabaho ako, nakikipagkwentuhan din ako sa mga tumutulong, dahan-dahang inaalam ang panlasa ng pamilya Lee. Ano ang paborito ng matanda? Anong klase ng lasa ang gusto ng mga bisita? Aling mga putahe ang dapat matapang ang timpla? Alin naman ang dapat banayad lang? Kailangan kong malaman ang lahat ng iyon bago ako tuluyang makapagsimula. Nang malinaw na ang lahat sa isip ko, agad akong kumilos. Nakatayo sa tabi ang mga babaeng tumutulong, pinapanood ako habang walang tigil sa kwentuhan. May napansin ba kayo? Yung batang chef na iyon. Pakiramdam ko may ibubuga talaga. Ha? Hindi ako nakatingin. Ako rin. Curious nga ako. Ano kayang naisip ng pamilya Lee at kumuha sila ng ganyang kabatang chef? Masarap kaya talaga ang luto niya? Baka gusto lang nilang makatipid. Hindi rin. Kung kailangang magtipid ng pamilya Lee, hindi sila maghahanda ng ganito kalaki. At tingnan nyo ang 3 nilang anak, bawat isa mas matagumpay kaysa sa nauna. Sa tingin nyo ba, hindi nila kayang kumuha ng totoong mahusay na chef? Tama. Kung may batang ganyan na kinuhang magluto ng pamilya nila, siguradong may kakaiba sa kanya. Hindi yan basta napunta rito. Ano nga pala ang gusto mong sabihin kanina? Ang sinasabi ko, napansin nyo ba ang galaw ng kutsilyo niya? Kakapasok ko lang ng isang malaking planggana ng patatas. Sa ganon ding oras, hiniwa na niya ang lahat at nailabas na ulit. Mahahaba, maninipis na hiwa, pare-pareho ang kapal, parang gumamit ng ruler. Ibang klase ang galaw ng kutsilyo niya. Naririnig ko ang bawat salita nila. Hindi ako lumilingon. Tuloy-tuloy lang ako sa paghihiwa. Sa dami ng araw na ginugol ko sa pocket space, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong inensayo ang paghihiwa ng pahaba, ang paghiwa ng maninipis na piraso, paulit-ulit ang parehong galaw. Kapag sapat na ang ensayo, kusa na lang gumagalaw ang mga kamay. Sunod-sunod na bumabagsak ang mga hiwa ng patatas, halos magkakapareho ang kapal. Mas lalo pang naging interesado ang mga nanonood. Lalong lumakas ang usapan nila. Ngayon, ito na ang interesante. Ano nang interesante? Hindi ba sa tingin mo may kakaiba? Iilan lang tayong tumutulong sa handaan na ito. Noong araw, kapag may handaan sa pamilya, ang daming tao. May naghugas at naghihiwa ng gulay. May naghahanda ng mga sangkap. Tama, di ba? Alin man sa kukuha ang pamilya ng mahusay na tagaluto sa lugar, o magdadala ang kuok ng mga alalay niya. Pero ang batang chef na ito, mag-isa lang siyang dumating. Paano niya kakayanin ang lahat? Iyon nga ang sinasabi ko. Ano nang nakakatawa ron? Kapag naging maayos ang handaan, mas malalaki rin ang matatanggap na pulang sobre ng pamilya. Isa pa, matagal nang kilalang mapagbigay ang pamilya Lee. Halos ang panganay na ang bumuhay sa buong bayan. At ang pabrika ng pangalawa, may mga trabahador mula sa halos lahat ng kalapit na baryo, alam niyo naman yan. Pero hindi iyon ang punto ko. Ang punto, may nakuha na talagang chef ang pamilya Lee. Pero kilala niyo naman si Chef Feng mula sa katabing baryo, di ba? Siyempre. Sikat siya, pero hindi sa magandang dahilan. Alam ng lahat na maayos naman siyang magluto, pero hindi malinis ang mga gawain niya. 20 mesa ang pagkain na dapat niyang ihain, pero 15 mesa lang ang iluluto niya. Hindi maganda yon. Narinig ko lang to sa kamag-anak. Sa atin na lang ito. Balita ko, kusang sumulpot si Chef Feng at nag-alok na siya ang magluluto para sa handaan ng pamilya Lee. Diretso siyang tinanggihan. Natural lang. May mga kakilala ang pamilya Lee.
Hindi sila kukuha ng taong gaya niya. Kung kilalang chef ang kinuha nila, baka tinanggap lang ni Feng. Pero nang kumalat ang balitang isang batang tagalabas ang kinuha nila, doon siya tuluyang nagalit. Doon mismo, sinabi niyang pahihirapan niya ang batang iyon. Sabi pa niya, sinumang taga-karatig na baryo ang mangahas tumulong sa paghahanda ng mga lulutuin nito, sisiguraduhin niyang hindi na makakakuha ng trabaho ang batang iyon sa paligid na ito. Sa panig ko naman, kakatanggap ko pa lang ng trabaho at kakadating ko pa lang bilang head cook, sinalubong agad ako ng pinakamalaking siga sa kusina ng lugar. Ayaw niyang magbenta ng sariwang mga sangkap. Ayos lang sana. Pero tinakot din niya ang lahat ng tumulong sana sa paghahanda. Sa huli, ako na lang ang natirang marunong talagang magluto sa kusina. Mabuti na lang at matindi ang ensayo ko sa paggamit ng kutsilyo sa pocket space. Paghihiwa ng pahaba, pagmamanyobra ng kutsilyo. Kapag kinailangan, kaya kong gawin mag-isa ang halos kalahati ng trabaho ng prep cook. Kung wala iyon, siguradong malaking problema ang handaan ngayong gabi. 8:00 ang simula ng handaan. Ibig sabihin, bago mag 6:00, kailangan handa na ang lahat. Buti na lang at mahaba ang naging ensayo ko sa pocket space kagabi. Mas naging maayos agad ang takbo ng trabaho ngayong araw. Ayos ah. Magaling ang galaw ng kutsilyo mo. May naihanda na rin akong ilan ng mas maaga. Malaking tipid sa oras. Magaling. Ituloy mo lang. Bumalik sa loob si Gang at tinawag ang panganay niyang kapatid. Pinag-usapan nilang dalawa ang lahat ng nakita nila. Parang naghahanap ng gulo ang taong iyon. Bigyan niyo lang ng ilang araw. Malalaman ko rin kung gaano siya katapang. Ano nang gagawin natin ngayon? Maghanap pa ba tayo ng dagdag na tutulong? Gang, kalma ka. May tunay na galing ang batang chef na kinuha mo. Paano mo nasabi? Kagagaling ko lang doon. Matatag ang galaw ng kutsilyo ng batang iyon. Mabilis at malinis maghiwa. Pantay-pantay ang lahat ng hiwa. Kahit walang nakatalagang prep cook, sa tingin ko hindi siya matitinag. Pero kailangan pa rin natin ng ilang dagdag na kamay. Papuntahin na natin ng mas maaga ang mga taong nakaata sa pagsisilbi para makatulong muna. Pwede ba iyon? Sige, gawin natin. Kung iyong chef na una kong kinausap ang natuloy, malamang malaking problema ang inabot namin ngayon dahil sa panggugulo ni Feng. Sinabi na niya agad sa akin. Nakauwi na raw sa kani-kanilang bahay ang lahat ng mga alalay niya para sa bagong taon at hindi niya kakayaning mag-isa. Bata ka pa. Masyado kang seryoso kung minsan. Bye. Pasensya ka na talaga. Yung mga nagsabing darating, umatras na lahat. Ano nang nangyari? May nanakot siguro sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Nakagawa na kami ni Director Lee ng paraan. May paparating ng mga tao. CJ. Salamat. Nakapagluto ka na naman sa bahay dati, di ba? Hindi naman mahirap ito. Ayusin mo lang ng maayos ang pagkakalatag ng mga hiwa ng karne. Madali na ang sa karne. Na-marinate ko na ang lahat. Gilingin ang malagkit na bigas at ordinaryong bigas hanggang maging pulbos. Banlawan muna sa kapatuluin. Huwag masyadong pinuhin ang paggiling. Isalansan ito kasama ng karne sa mga mangkok, saka i-steam hanggang maluto ng husto. Kapag luto na, baligtarin lang sa plato. Maganda ang itsura. Masarap din ang lasa. Ang pinakamatagal lang sa ngayon ay ang pagsasalansa ng karne sa mga mangkok. Nakaplano na sa isip ko ang buong menu. Hindi komplikado ang mga cold dish sa unahan. Yung mga hiniwa kong patatas kanina, gagawin kong potato salad. Bukod sa mga cold dish, kailangan din ng ilang pangunahing meat dish. Yung puro karne, walang halong pampadami. Naipaghanda ko na ang mga iyon. Bukod sa steamed pork na may rice flour at steamed meatballs na inilalagay ng mga tsa sa mga mangkok, may 8 ring tiger skin pork knuckles, pati ang braised pork na ginawa ko. 4 na matitinding meat dish na agad iyon. 4 na pangunahing meat dish, 4 na cold dish, 8 na agad. Dagdagan pa ng 8 putahe, 4 na stir fry at 4 na stew, sapat na ang 16. Tapusin ng isang sabaw at isang panghimagas. 18 lahat, malinis tingnan, magandang numero para sa isang handaan. 4 na malalaking meatball bawat mesa, 16 na mesa, 64 lahat. Bago ko iprito ang malalaking meatball, naghulog muna ako ng maliit na batch para subukan, kasinlaki lang ng ordinaryong veggie balls. Una, tingnan ang timpla at texture ng palamang karne. Pangalawa, subukan ang init ng mantika. Mabilis maluto ang maliliit na ito. Hindi nagtagal, malutong na ang labas at malambot ang loob. Mga 10 piraso lang. Pang-test lang talaga. Ganon talaga sa kusina.
Walang coke na hindi tumitikim. Malamig sa labas, kaya mabilis mawala ang usok ng meatballs pagkalabas sa mantika. Pero sa ibabaw lang iyon. Kapag kinagat mo, nag-iinit pa rin ang loob. Kahit maliliit lang. Sakto ang timpla. Malutong sa labas. Makatas sa loob. Joe, tikman mo. Hindi sapat na ako lang ang tumitikim. Sige, eto na. Mag-ingat. Mainit pa. Ayos na yan. Ano nang masasabi mo? Sobrang sarap. Galing sa mga taon ko sa maliliit na restoran ang mga natutuhan ko, pero sa totoo lang, doon ang pinakamagandang pagsasanay. Lahat, ikaw ang gumagawa. Kapag may isang putahe na pumalpak, hahampasin ng customer ang mesa at sisigawan ka. Kaya kahit pinakasimpleng lutong bahay ang natutuhan ko, palaging maayos ang lasa. At kadalasan, mas masarap pa ang lutong bahay kaysa sa niluluto ng karamihan sa bahay. Dahan-dahang umaahon sa ibabaw ng mantika ang 16 na malalaking meatball. Nabuo na ang hugis. Sinilip ko ang init, saka agad ko silang iniahon. Hindi pa ganap ang timpla. Pero ayos lang iyon. Hindi para tuluyang maluto ang pagprito na ito. Tatapusin sila sa steamer. Doon talaga lalabas ang pinakamasarap na lasa. Uy, bakit mo inilubog sa malamig na tubig ang pork knuckles? Joe, sinadya ko yan. Bakit? Ayos na nga ang pork knuckle, inilubog mo pa sa malamig na tubig. Hindi ba masisira ang balat? Hindi. Magtiwala ka lang sa akin. Maiintindihan mo rin kapag natikman mo na. Sa totoo lang, ngayon ko lang naisip ang paraang ito. Ang totoo, ako lang ang nagpapatakbo ng buong kusina ngayon. Kapag hindi na iba ang bawat putahe, madaling magsama-sama ang mga lasa. Parehong steamed ang braised pork belly at ang meatballs. Magkahawig din ang paraan ng pagluluto ng braised pork knuckle at braised pork, kaya pinag-isipan ko kung paano bibigyan ng sariling pagkakakilanlan ang bawat isa. Habang inaasikaso ko ang lahat, iisa ang tanong sa isip ko. Paano ko gagawing kakaiba ang pork knuckle na ito? Paulit-ulit akong nag-isip hanggang sa may naalala ako. Sa timog, may isang putahe na tinatawag na tiger skin chicken feet. Ang paraan, iprito muna ang paa ng manok hanggang bumula ang balat, saka agad ilubog sa tubig na may yelo. Kukulubot ang balat. Pagkatapos, iba-brace ito. Kapag ginawa mo iyon, hindi lang mas maganda ang itsura ng balat. Mas nasisipsip din ito ang sarsa ng brace. Naisip ko, bakit hindi ko subukan sa pork knuckle? Kaya ngayon, may braised pork, water chestnut meatballs, steamed pork na may rice flour, at tiger skin pork knuckles. Magkakaiba ang lasa at itsura ng bawat isa. Marami ka palang sikreto. Ngayon lang ako nakakita ng teknik na ganyan. Sigurado akong magiging masarap yan. Ha! Mukhang sobra ang tiwala mo sa akin. Sa totoo lang, unang beses ko rin itong susubukan. Ano nang amoy yon? Paano naging ganito kasarap ang amoy? 2 malalaking kaldero ang sabay na kumukulo, parehong para sa brace. Ang isa, may malalaking hiwa na ng pork belly. Iyon ang braised pork. Ang isa naman, ginagawa pa lang. Besi broth iyon para sa tiger skin pork knuckles mamaya. Joe, tikman mo ang sabaw. Ano nang meron dito? Director Lee. Saktong-sakto ang dating nyo. Tumitikim kami ngayon. Tikman nyo at sabihin kung may kailangan pang baguhin. Kalma lang si Bae kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Walang bakas ng kaba. Matatag ang boses. Hindi man lang nautal. Magaling. Ituloy mo lang. CJ. Balik na tayo sa trabaho. Habang unti-unting dumidilim ang langit, natapos din sa wakas ang lahat ng paghahanda. Bae. Halos dumating na ang lahat ng bisita. Panahon na para magsimulang magluto. CJ. Sisindihan ko na ang apoy. Pinagpatuloy ko ang mga tiya sa paghahanda ng malalaking pangunahing putahe, habang ako naman ang nagsimula sa mga lutuing kailangang gawin mismo sa oras. Kailangang lumabas ang mga putahe ng sunod-sunod. Doon nagiging maayos ang takbo ng isang handaan. Nagkakaroon ng ritmo at lalim ang buong kainan. Kapag 4 na mabibigat na meat dish agad ang inilabas sa simula, mabubusog na ang mga bisita bago pa sila makarating sa kalagitnaan ng handaan. Hinawakan ko ang sandok at nagsimula sa mga stir-fry. Hindi kayang lutuin ng malalaking kawaling ito ang para sa 15 mesa ng sabay-sabay, kaya hinati ko ang pagluluto sa ilang batch. 2, minsan 3, depende sa putahe. Una, 2 stir-fry ang inilabas, kasunod ang steamed pork na may rice flour, tiger skin pork knuckle, pagkatapos ay isang paboritong stew ng lahat, pork at glass noodle stew, o kaya chicken at mushroom stew.
Matagal ko nang pinakuluan ang lahat ng stew bago pa ito. Kapag uminit lang ulit ang mga ito, sakto na ang lahat.